Bulag ka ba? Di mo ba nakikita yung sapatos ko? Binabastos mo ko. Libo-libo ang halaga ng sapatos kong to. Binaboy mo agad. Bayaran mo ko, ngayon din. Hindi ko sinasadya, wala akong pera. Wala akong pera. Kung wala kang pera, dadalhin kita sa nightclub para magkauke. Mabawi ang nawala sa akin. Anong ginagawa mo? Matanda ka na. Kaya mo ba sila? Manood na lang tayo. Ay, ang ganda pala niya. Ganito na lang, pagbigyan mo kaming magkakabarkada. Papayagan ka naming umalis. Tulungan niyo ako. Sobra na to. Tulungan mo siya, bilis. Ayoko, natatakot ako. Tigilan niyo yan. Ikaw pala yung mahilig makialam? Sage, pakialaman mo to. Sino? Sinong naghagis? Ako. Pakawalan niyo yung babae ngayon din. Isa ka pang security guard. Nakikialam ka? Hintayin mo. Sasabayan kita pagkatapos. Huwag kang matulog. Matanda ka na, nanghahagis ka pa? Gusto mo mamatay? Mga salot kayo sa lipunan, sayang lang ang hangin na nilalanghap niyo. Kung hindi kayo pinagdisiplina ng magulang niyo ngayong araw na to, ako na ang magdidisiplina sa inyo. Anong hinihintay nyo? Sampalin nyo, tong matanda. Tumigil kayo dyan. Gusto niyo akong sampalin? Noong panahon ko, lahat ng mga siga at bully pinapalo ko. Noong mga panahon na yon, naka-diaper pa lang kayo. Ano na nangyayari, estudyante? Sino ang nag-aaway? Yung tatlong tambay, inaapi nila yung babae. Tumulong yung kuya guard, nag-away na sila. Ingat! Aray ko po. Ang lakas. Ara na. Sir, ayos na po ba kayo? Okay lang ako, salamat sa tulong mo kanina. Kuya, salamat talaga ngayong araw. Kung wala ka, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Okay lang yan, huwag kang matakot. Kanina nang makita kita, naalala ko yung anak ko. Naniniwala ko na ayaw din ng magulang mo. Na nakikita kang inaapi ng iba. Maaga pa, pumasok ka na sa klase. Salamat, kuya. Mabait na tao, sayang lang at security guard. Kung hindi, sa ganda ng pagtutulungan nyo, magiging magandang kwento sana yan. Huwag kang magsalita ng walang kasihan. May asawa't anak na yan sigurado, baka mapagkamalan pa tayo. Biro lang, pero tama ka nga. 40 taon ka na, single pa rin. Eto na lang. Dahil uwi ka na't magtuturo sa Mingdi University. Anong klaseng babae ang gusto mo? Ipakilala kita. Sige Z, usapan natin mamaya. Tara. Jiang Yuan, ara na. Pagkatapos ng trabaho, magmahjong tayo. Sige, 2 round lang. Tara. Hindi ba't siya yung chairman ng Jiang Group, isa sa 4 na kilalang kumpanya sa Jiangchen? Si Jiang Jingchen. Anong ginagawa niya rito? Balita ko papasok ang Jiang Group sa Artificial Intelligence Market. Baka naghahanap ng eksperto sa universidad natin. Lapitan natin siya para magpapirma. Sage. Ginoong Jiang, pwede po bang magpapirma? Jiang Yuan, tingnan mo, yung Jiang Jingchen na yon. Talagang mayaman na mayaman. Hinaan mo. Jiang Yuan, ano bang ginagawa mo? Jiang Yuan. Tara na, magmahjong tayo. Ele, tahimik. Bakit bawal magsalita? Jiang Jingchen, pinakabatang lalaki sa listahan ng mayayaman, aray. Sana kalahati lang ng kakayahan niya ang anak ko. Magaling na yang anak mo. Kung makita ako ni Jinchen na nagbabantay dito, sisimangot na naman yan, huwag niyang makita ako. Jiang Yuan, ano bang ibig mong sabihin? Bakit ayaw mo magsalita ako? Aray, lali. Sinabihan na kitang tahimik, tinawag mo pa pangalan ko. Ano bang ginagawa mo, Jiang Yuan? Hintayin mo ako. Sana hindi ako nakita ng batang yon. Jiang Yuan, saan ka nagtago? Jiang Yuan. Jiang. Hey,
Aray, Jiang Yuan, bakit ka tumatakbo? Hindi man lang ako nakapag. Kausap ni Jiang Jingchen. Ano ba, Zoe? Gusto kong sabihin sa kanya, yung anak ko, noong isang araw, nag-apply sa Jiangxi Group. Tingnan natin kung pwedeng bigyan ng pagkakataon yung anak ko. Ah, yun lang pala. Hintayin mo, pag uwi ko mamayang gabi, sasabihin ko sa kanya. Ayos. Tara, hindi pa naman siya gaanong kalayo. Ang sabi ko, mamayang gabi, pag uwi, sasabihin ko. Pag uwi mo, sabihin mo kay Jiang Jingchen. Kapitbahay mo siya? Ano siya? Anong Jiang Yuan? Huwag kang magbiro. Jiang Jingchen, yun ang chairman ng Jiangxi Group, ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Ikaw, isang gwardiya, paano mo magiging ama yan? Ama ko nga siya. Jiang Jingchen, ikaw, titulo. Gusto kong makausap ng sarili ang tatay ko. Ah, Sage. Pa, bakit ka nandito? Yung binili kong Lanjing Villa para sa'yo, bakit hindi ka tumira? At itong iniporme mong gwardiya, ano to? Ay, sige na. Dito lang ako nagtatrabaho bilang gwardiya sa eskwelahang ito. Yung binili mong villa. Hindi ako sanay, kaya hindi ako tumira. Ano? Dito ka nagiging gwardiya? Ako, ang chairman ng Jiangxi Group, tapos ikaw, gwardiya sa eskwelahan? Ano naman? Nahihiya ka ba sa akin bilang gwardiya? Pa, hindi lang yan sa kahihiyan. Kapag lumalabas ako kasama ng mga kliyente, pag pinag-usapan ng mga magulang, kadalasan, nasa bahay lang nagpapahinga o nagta-travel abroad. Paano kung malaman nila na ang tatay ko, gwardiya sa eskwelahan? Paano na yung negosasyon? Dito lang sa bahay, nasasakal na ako. Gusto ko lang magtrabaho. Ano ng problema? Hindi naman nila iniisip kung gusto mo o hindi. Kapag nalaman nilang gwardiya ka sa eskwelahan, sasabihin lang nila, may problema akong pagkatao. Hindi ako mapagmahal sa magulang. Basta alam kong mahal mo ako, pa. Bakit mo iniisip ang sasabihin ng iba? Sage, hindi ko na iniisip ang iba. Si Suwan, Professor Su, siya ang nangungunang eksperto. May meeting kami dito para sa partnership. Kapag nakita niya, nagwardiya ka rito, anong isipin niya sa akin? Paano na yung partnership? CJ. Alam kong mahalaga sa'yo tong proyekto, pa. Pag-iisipan ko ulit. Oy, Lauli. Bigla kong naalala. Kailangan kong pumunta sa Centennial Gala mamayang gabi. Ngayon, hindi na ako makakasama sa inyo sa paglalaro ng mahjong. Ah, naintindihan ko. Ikaw, ihatid mo ako sa Hansong Hotel. Sige, kailangan ko pa makipag-usap kay Professor. Susungkol sa pakikipagtulungan. Ipapahatid kita ng driver. Lanan. Hindi pwede ang larangan ng artificial intelligence ay bagong umusbong na industriya sa bansa. Ang pagpasok ng Jingshen sa artificial intelligence. Dapat maging maingat tayo. Hoy Professor Su, ang proyekto ninyo sa Jiang Group. Maaari bang ipagpaliban muna ang pirmahan? Gusto kong personal na dumalaw. Para makipag-usap ng detalyado. Sige, maghihintay ako sa inyo. CJ, Xiao Zhang, ipapaliban muna ang pirmahan sa Artificial Intelligence Project ng Jiang Group. Professor Su, bakit biglang ipinagpaliban? Dapat naghihintay na sila sa hotel sa atin. Kanina lang tumawag si Ginoong Jiang. Gusto niyang magkita para pag-usapan ng detalyado. Ginoong Jiang, isa sa financial twins na si Ginoong Jiang. Kahit na palagi kaming nag-uusap, hindi pa kami nagkikita ng personal. Hindi lang siya isa sa financial twins. Siya rin ang chairman ng Jiang Group. Ang ama ni Jiang Jingchen. Talagang ang anak ay katulad ng ama. Professor Su, saan tayo pupunta ngayon? Pupunta pa rin tayo sa Hansong Hotel. Ngayon, sumama ang aking ama. Sa ika-negatibo 100 anibersaryo ng Ming University. Susunduin ko siya. Aside. May parking space doon. Diyan go. Doon mo iparada. Asej. Hoy Ginoo, pasensya na. Pakialis ang kotse ninyo. Hindi pwedeng mag-park dito. Maliwanag na parking space ito. Bakit hindi pwede dito? Ito ay aming IAE parking space. Aming ang aming mga IAE. Ang pwedeng mag-park dito. Diyan go. Ang ibig sabihin ng guard ay hindi sapat ang ganda ng kotse mo para sa EIE parking. Tingnan mo ito, Audi ito. Kahit isang gulong lang nito. Katumbas na ng isang taon mong sahod. Kung ganyan ang sasabihin mo ngayon, dito ko talaga ipapark ang kotse ko. Sa Hangtsing, Mimei, tayo na. Hoy Ginoo, hindi kayo pwedeng umalis ng ganyan. Hinaharang mo ako, umalis ka. Baka kausapin ko ang manager ng hotel para magreklamo sa iyo. Kapag ipinat ninyo ang kotse sa EIE parking, kapag dumating ang EIE at walang parking, ibabawas sa sahod ko ng manager. Jian Go, hayaan mo na, huwag na natin siyang pahirapan. Maghanap pa ng ibang parking space. Hoy. Bakit naman pwedeng pumada dito ang kotse niya? Hindi ba EIE parking spot ang lugar na ito? Ganito po kasi, sir. Base sa plaka, malinaw na. EIE na kotse ng aming hotel, kaya natural na. Pwede itong pumada sa EIE parking. EIE? Gusto kong makita kung anong itsura ng mga EIE sa Hanshong Hotel. Tara! Nauna na pala kayong dumating. Hindi naman ako huli. Ito, kots mo ito. Hindi ito kots ko. Sabi na nga ba, isang gwardiya ka lang, paano ka magiging EIE ng Hanshong Hotel? Guardia. Baka hindi nyo pa alam.
Dati, siya ang top sa class, presidente ng student council. Ngayon, guwardiya na lang sa Mingde University. Nakakatawa talaga. Paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Kaya nga, ano ba ang pakinabang ng magandang grades? Sa totoong buhay, kailangan ang emotional intelligence, koneksyon at swerte. Pa sa taong walang emotional intelligence tulad niya. Sa tingin ko, kahit maging guwardiya, araw-araw siyang pagagalitan. Hahaha. Anong nangyayari, manager? Itong Audi na ito. Gustong pumarada sa aming i-parking. Kahit nakausap ko na, ipinipilit pa rin niyang dito pumarada. Hindi pwede yan. Sabihin mong ilipat agad ang kotse. Opo. Si Boss Jiang Senior pala ito. Bakit siya nandito? Pasensya na po, MR Jiang. Ako. Manager, itong tatlo mga dati kong kaklase. Pupunta rin sila sa alumni night mamayang gabi. Mahirap nang paikot-ikutin ang sasakyan. At nagmamadali kami. Baka pwede. Hayaan na lang silang dito pumarada. Walang problema. Isang kangalan na ang alumni night ng eskwelahan nyo ay gaganapin dito sa Hansyong Hotel. Ito'y pakilala at tiwala sa amin. Iutos mo, buksan ang lahat ng parking space ngayong gabi. Kahit sino pwedeng pumarada. Bilisan mo. Ayos. Ganun dapa. Tara, magsisimula na ang programa. Sige, umupo na tayo. Tara. Mga kasama, bihira lang dumalo si Teacher Su. Tayong lahat ay magtagay para sa kanya. Tagay para kay Teacher Su. Salamat, salamat. Ang bilis talaga ng panahon. Sandaling panahon, malalaki na kayo. Matanda na rin ako. Ah, Guro Su, hindi po kayo matanda. Sa tingin ko, pareho pa rin kayo. Nang dati. Jiang oo, ang galing mo pa rin magsalita. Guro Su, tagay. Tagay tayo. Tagay. Guro Su, opo tayo. Jiang oo, ano na ang trabaho mo ngayon? Hihihi. Guro Su, hindi na nagtatrabaho si Jiangwoo ngayon. Nasa bahay na lang, nagpapahinga. Napakagaling ng anak niya. Hindi tulad ng walang kwentang anak ko, laro lang ng laro. Ay nako, Guro Su, retired na ako. Wala nang trabaho. Pero narinig ko, nagguwardiya pa rin si Jiang Yuan sa paaralan. Haha, sariling sika. Jiang Yuan, narinig ko may anak ka. Ano na ang trabaho ng anak mo ngayon? Ang anak kong si Jinchen. Nagtatrabaho sa isang kumpanya. Clerk sa isang opisina, di ba? Ang sweldo, mga ilang libo lang yan. Pero ok na rin yan, trabaho pa rin. Hahaha. Zhang Tsing Mimi, nga pala. I-share nyo sa akin ang WeChat ng mga anak nyo. Pag-usapan ko. Sa anak ko para magtrabaho sila. Gusto nyo ba sa Jiangxi Group? ay, ang Jiangxi Group, isa yan sa 4 na kilalang kumpanya. Ng Jiangxi, di ba? Talaga? I-share ko na ang WeChat ng anak kong babae. Siyempre totoo yan. Sabihin ko sa inyo, ang anak ko ang pinakabata. At pinakagwapong Vice President sa Jiangxi Group. Jiangxi Group. Di ba yan ang kumpanya ng anak kong si Jinchen? Nandun din ang anak mo? Saang department siya? Saan department? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, siya ang chairman ng Jiangxi Group. Ano? Sinasabi mo ba ang anak mo ay si Jiang Jingchen ng Jiangxi Group? Nagbobola ka ba? Hahaha, ay naku, Jiang Yuan. Lasing ka na ba? Ang hotel na ito ay ari ni Boss Jiang Jingchen. Kapag narinig ng iba, magkakaproblema tayo. Pero anak ko talaga siya. Jiang Yuan, tama na. Matagal na kitang tinitiis. Lahat na nandito ngayon sa school event na ito. Mga elite o top sa kani-kanilang industriya. Sabi mo, isang security guard sa isang universidad. Bakit ka pa nakapunta dito? Aray. Jiang Yuan. Ang tagal nating hindi nakita. Hindi lang ikaw ay ganito pa rin ang kalagayan. Natutunan mo pang magsinungaling. Tingnan mo ang kanyang itsura. Mahirap na, nangahas pang magyabang. Sabi niya, ama siya ni Ji Jiang, nakakatawa talaga. Mamaya may donasyon pa. Tapos ganun ang sinabi. Tingnan natin kung ano ang maihahandog niya. Maraming salamat sa mga natatanging alumni na makadalo sa amin ngayon. Sa gabi ng anibersaryo ng aming paaralan. Sa agos ng panahon, ang aming mga gusali at mga pasilidad ay napakatanda na. Kailangan na ang pagbabago, sana ang mga alumni
ay magbigay ng inyong pagmamahal. Para sa pag-unlad ng paaralan, suporta sa edukasyon. Mabuti. Principal Liu, huwag kayong mag-alala, kami ay mag-ambag. Sa pagpapaunlad ng paaralan. Principal Liu, kung hindi sa pag-aalaga ng paaralan, ang mga narito ngayon, paano magkakaroon ng tagumpay? Batch 76, si Hangsing, nagbigay. Mga upuan at mesa para sa 3 silid-aralan. Batch 76, si Limi, nagbigay para sa 5 silid-aralan. Mga kagamitang multimedia. Salamat sa mga donasyon ng alumni. Batch 76, si Kinjianguo, nagbigay ng 10. Mga mesa at upuan para sa 10 silid-aralan. At mga kagamitang maraming gamit. Wow, tingnan mo, 10 silid agad ang inalok. Mga kagamitan at multimedia, tunay na ama ng Vice President, ng Jiang Group. Hoy, Kuya Security, ano naman ang ihahandog mo? Security lang siya, ano ba ang maihahandog? Siguro susi lang ng pinto. Hoy Jiang Yuan, hindi ba sinabi mo kanina? Si Jiang Jingchen ng Jiang Group ay anak mo, kaya sabihin mo, magbigay ka ng mga mesa at upuan para sa paaralan. Hindi ba maganda iyon? Ang pagbibigay ko, hindi kailangan ng ibang tao. Ang pakialam, asikasuhin mo ang sarili mo. Kung wala kang kakayahan, huwag kang magyabang. Ang mga alumni na makadalo sa anibersaryo ngayon. Kahit maliit o malaki ang donasyon, kontribusyon at pagmamahal iyon sa paaralan. Pero kung may gustong makinabang lang dito, dapat ba nating paalisin? Paalisin. Ang taong tulad niya, hindi dapat narito. Alisin siya. Lumabas ka, lumabas ka, lumabas ka. Ano, hindi ka paalis? Mga kaibigan, magpahinahon kayo. Maraming salamat sa mga donasyon ng ating mga alumni. Ngunit malayo pa rin ito sa target ng ating paaralan. Presidente Liu, ilang silid-aralan pa ang nangangailangan ng mga upuan, mesa, at multimedia equipment. Tinatanong mo pa kung ilang silid-aralan ang kailangan? Paabang kaya mong sagutin ang lahat? E di, magdodonasyon ako ng mga mesa at upuan. Para sa 30 silid-aralan, pati multimedia equipment, at lahat ng gamit sa laboratorio. Sapat na siguro ito para sa pagpapalawak at pag-renovate ng alma mater, di ba? Alumnong Jiang Yuan, sigurado ka bang naisip mo na itong mabuti? Ang idinodonasyon mo ay lahat ng kailangan. Para sa 30 silid-aralan, pati lahat ng gamit sa laboratorio. Tama. Dapat lang na magbalik sa alma mater. At konting tulong lang naman ito. Mula sa akin. Gising na, Jiang Yuan. Hindi ito maliit na halaga. Hindi ito 100 o 200. Kaya ba ng isang security guard na tulad mo na maglabas ng ganoong kalaking pera? Security guard ako. Ngunit saan mang larangan, may magagaling. At paano mo malalaman na hindi ko kaya maglabas ng pera? Grab naman to. Ako ang may-ari ng security company. Anong klaseng security guard ang kumikita ng ganoon? Hindi ako kumikita ng ganoon kalaki sa isang taon. Maayos naman ang takbo ng aking clothing group. Gaano kalaki ang tubo nito sa isang taon? At ikaw, 30 set ang idinodonasyon mo agad. Alam mo ba kung gaano kalaking halaga yon? Kung ibabagsak sa'yo, baka mamatay ka. Mag-ingat ka sa pagmamayabang. Sobra-sobra na ang kayabangan mo. Sige, Jiang Yuan, magdonasyon ka. Magdonasyon ka nga. Pagkatapos mo magdonasyon, saka ka makipag-usap sa amin. Patunayan mo sa amin ang iyong pagiging mapagbigay. Ang laking halaga kapag kinainan yon. Cash ba o card ang gagamitin mo? Pero sa totoo lang, wala akong dalang cash ngayon. Wala kang dalang ganoong karaming cash. Sa tingin ko, wala ka talagang ganoon karaming pera. Sandali lang muna, tatawag ako para padalhan ako. Ano? Hindi na pala darating si Professor Su para magseng? May sinabi bang dahilan? Wala. E di magtanong ka kung bakit. Bilisan mo. Sek. Lao Jiangzong, ano po ba ang biglaang dahilan ng inyong tawag? Magdodonasyon ako ng mga mesa at upuan para sa 30 silid-aralan. Pati multimedia equipment at lahat ng gamit sa laboratorio. Kaya kailangan ko ng pera. Ipadala mo sa akin ang aking black card. Dalhin sa Hansong Hotel. Oo, ipapadala ko na ito sa inyo. Sumama kayo sa akin. Opo. Jiang Yuan, black card pa? Huwag ka na mag-aral sa balita o TE. Ilang salita lang ang natutunan mo, dito mo ginamit. Isa kang security guard. Nakita mo na ba ang black card? Nagamit mo na ba?
Darating na ang mga tao ko. Totoo o peke, malalaman natin. Papa, Ikaw, bakit nandito ka rin? Ano? Ito ba ang maghahatid ng black card sa iyo? Black card? Anong black card? Mga kasama, ito ang anak kong babae, si Suan. Sinusundo niya ako pauwi. Ah, ganon pala. Anak pala ni Teacher Su. Kung ganon, yung maghahatid ng black card sa iyo. Wala pa, o wala talagang taong iyon. Sino ang maniniwalang may magbibigay ng black card sa isang security guard? Hoy, Jiang Yuan. Baka naman nagpapanggap ka lang? Nagdonate ka ba ng hindi totoo? Kung gusto mong magyabang, sa ibang lugar ka magyabang. Dito ka pa sa alumni reunion nagyabang at nagdonate ng PEC. PEC na donasyon ay krimen. O, mga tao, palayasin ninyo ang peking donor na ito sa party. Sandali, pag-usapan muna natin ng maayos. Bakit ka agad na palalayasin? Sage, dahil nagsalita na ang anak ni Teacher Su, ako. Ngayon ay palalampasin kita. Basta magdaos-dos ka sa mga basag na salamin na ito. At sumigaw na malakas na ako ay isang manloloko. Palalampasin kita ngayon. Dos-dos. Bilisan mo. Dos-dos. panaginip. Jiang Yuan, dahil ayaw mong tanggapin ang kabaitan. Tatawag ako ng pulis. Mga tao, palayasin muna siya. Tigil. Kayong mga walang takot, alam niyo ba kung sino siya? Anak. Bakit ka nandito? Papa, bakit ka nandito? Hindi ba ito si Assistant Vice President Qin Fang ng Jiang Group? Naku, AE. Siya ang kanang kamay ni Chairman Jiang Jingchen. Napakatalino niya. Tama. Ito ang anak ko, ang pinakabata. At pinakagwapong Assistant Vice President ng Jiang Group, si Qin Fang. Anak, Papa, narito ako para sa Centennial Celebration ng Mingde High School. O nga pala, anak, tulungan mo akong paalisin ang scammer na si Jiang Yuan. Paalisin. Eking donor. Atay, hindi ba't kayo ang nagturo sa amin na maging mabait sa kapwa? Bakit mo sinasabi iyan tungkol sa kanya? Anak, ang pagiging mabait sa kapwa ay hindi naman ibig sabihin na hahayaan nating lokohin tayo. Itong si Jiang Yuan, kanina pa sinasabi na ang boss mong si Jiang Jingchen ay anak niya. Tapos ngayon, magpapanggap na magdudonate sa paaralan ng mga upuan at lamesa para sa opisina, pati na rin mga kagamitan para sa multimedia. Tatay, sa tingin mo ba matitiis ko iyon? Qin-Fang, dinala mo na ba ang hinihingi ko? Hoy, sino ka ba? Hinayaan mo pang dalhin ng anak ko ang gamit mo? Talaga namang, atay, igilan mo nga ang kakalokohan mo. Ito, matandang Jiang, pasensya na. Hoy, nahuli ako. Ito ang black card ninyo. Black card. Totoo ngang black card. Jiang Zong, anak, siya. Siya ang ama ng chairman ng Jiangxi Group. Ang matandang Jiang Zong. Principal Liu ay swipe na ninyo. Anak, siya nga talaga ang ama ni Jiang Zong. Magalang na black card client. Ang inyong espesyal na donasyon para sa kagamitang pang-edukasyon. Para sa Mingde High School ay naipasok na sa account. Ay, Nagdonate nga talaga. Salamat. Totoo, nagdonate talaga. Espesyal na pundo para sa kagamitang pang-edukasyon, kasama na ang kumpletong kagamitan para sa 30 silid-aralan. Lahat ng kagamitang panturo, pati na ang lahat ng kagamitan sa laboratorio. Magkano kaya ang halaga niyan? Matandang Jiang Zong. Pasensya na talaga. Uminom lang ng 2 baso ang tatay ko. Nagsimula na agad magsalita nang walang basehan. Huwag ninyo sanang damdamin. Ang Jiangxi Group ang anak ko talaga. Si Jingchen ang siyang kumokontrol. Wala akong kinalaman dyan. At hindi rin ako ang matandang Jiang Zong na inaakalan nyo. Ito. Hoy, Jiang Yuan. Jiang Yuan, pasensya na. Ako ang walang mata. Pakiusap, huwag ninyong pahirapan ang anak ko. Tumayo ka na. Hoy. Huwag mo nang isipin. Ayos lang. Jiang Yuan. Bata pa ang anak ko. Hirap na hirap siyang umabot sa posisyong ito. Huwag sana dahil sa akin,
Baka maapektuhan pa ang anak ko. Ano bang dapat gawin ng isang amang tulad ko? Hoy, matandang kin, sinabi ko nang huwag mo nang isipin. Paano ko naman gagawin yon? Pinahihirapan mo ang anak mo, huwag kang mag-alala. Salamat, Boss Jiang, salamat. Siya ang isa sa dalawang bayani sa pananalapi, si Jiang Yuan. Talagang nagtatago ng kakayahan, Vicky, kawili-wili. Emma Su, 1-1. Kilala mo si Jiang Yuan? Medyo kilala. Guru Su, hindi ko inakala na anak mo pala siya. Si Emma Su ay isang tunay na babaeng mandirigma. Kumusta po, ako si Jiang Yuan. Madalas kong marinig sa tatay ko ang tungkol sa iyo, sabi niya. Ikaw ang pinakamahusay na estudyante kanyang naging. Ay, si Guru Su, laging ganoon mag-encourage sa kanyang mga estudyante. MSU, eh. MSU, narinig ko po na professor kayo sa Mingdi University. Ay, inom ako para sa inyo. Paumanhin po, hindi ako umiinom ng alak. Tay, late na, pahinga na kayo. Oras na pa umuwi, mga kaibigan, magkita-kita na lang tayo kung magkakataon. Iyanan, ako rin, alis na ako. Boss Jiang, hatid ko na kayo. Ay, Boss Jiang, magkasabay naman tayo, sama ka na. Ay, huwag na kayong mag-abala, magta-taxi na lang ako. Nakatira ka pa ba sa Sunshine Court? Hatid kita. Sa ganoon din ako nakatira. Ay, salamat sa inyong kabutihan, pero ay. Jiang Yuan, sumakay ka na sa kotse ko pawi. Malapit lang ang subdivision ko sa iyo. Ah, sige na nga, Ara na. tara na, Guru Su. Enra Su, nakarating na ako, salamat sa paghatid sa akin pauwi. Ay, sa hotel, hindi man lang ako nakainom ng tubig. Medyo nauuhaw ako ngayon, hindi mo ba ako aanyayahan sa itaas para uminom ng tsaa? Tingnan mo ako. Nakalimutan ko ito. Basta hindi mo lang ako maaaring masyadong payat na tsaa ang inihanda ko. Tara na. CJ, Ay, paumanhin po. Lumang subdivision ito, walang elevator. Kailangan nating umakyat sa hagdan. okay lang. Ayos ka lang ba? Okay lang. Ang taong ito, nakabangga na ng tao, hindi man lang umimik. Tumakbo na lang. Mga kabataan, siguro ganoon talaga. Ano pa ba ang mga bagay-bagay? Laging nagmamadali. Tara na. Nandito na. Binuksan ang pinto, may estranghero sa bahay. Chinek ko na lahat ng kwarto, walang ibang tao. Pasensya na, Lulu. Hindi kita naprotektahan muli. Ito ay... Ito ang aking yumaong asawa. Ah. Pasensya na. Okay lang. Maaga siyang pumanaw. 15 taon na ang nakalipas. Oo nga pala, may pumasok na magnanakaw, yung nakabangga sa'yo kanina. Baka siya yung magnanakaw. Pero huwag kang mag-alala, tumawag na ako sa pulis, pero... Sa hotel tayo matutulog mamayang gabi. At yung ipinangakong tsaa, hindi ko rin maibibigay ngayon. Okay lang, utang mo na lang sa akin. Oh, nga pala. Tumawag ka sa pamilya mo, sabihin mo ang nangyari. CJ, Tingnan ninyo, ang artificial intelligence. Ang susunod na malaking pagkakataon sa loob ng 30 taon, kailangan nating samantalahin ito. Ngayon, sinabi ni Prof. Sunay pagpaliban ang pagsising, siguro, may mga alinlangan pa siya. Kaya, kailangan nating mag-isip agad ng mas maganda at kasya siyang plano para makipagtulungan agad.
May mga ideya ba kayo? Sabihin nyo lang sa akin. Ay pa, may meeting ako. Pwede bang huwag kang tumawag? Mahalaga ang meeting ngayon. Mga kasama ngayon. Kailangan talaga nating matapos ang plano para sa pakikipagtulungan. Para bukas, makipagkasundo na tayo kay Prof. So, Kumusta? Nakontak mo na ba ang anak mo? Pero may meeting siya, walang oras para makinig sa akin. Ay, ang batang yan, kapag nagtatrabaho, wala nang ibang iniisip. Mukhang katulad mo siya, ano? Gaya ng ama, gayang anak. Noong bata ka, siguradong buong puso kang. Nag-focus sa trabaho. Dahil noong bata ako, masyado akong nag-focus sa trabaho. At hindi ko naasikaso ang pamilya, pati ang pinakamahalaga. Hindi ko naalagaan. Ngayon, gusto kong bumalik sa pamilya. Magbigay ng higit pa sa anak ko, pero hindi ko inaasahan na siya naman ang magiging abala. Nagbabago ang pag-iisip ng tao habang tumatanda. Sa tingin ko, pagkalipas ng ilang taon, maiintindihan niya ang iyong pagmamahal. pa, tapos na ako dito. May importante bang kailangan mo? Jinchen, may pumasok na magnanakaw sa bahay. Huwag kang uwi pagkatapos ng trabaho. Nasa hotel ako ngayon. Ano? Nasaang hotel ka? Pupuntahan kita agad. Salamat talaga ngayong gabi. Walang anuman. Oh, sige nga. Malapit na ba dumating ang anak mo? Aalis na muna ako. Sige, kita na lang tayo ulit. Elvenev. Ingat sa pagmamaneho. Pa? Sino yung tao na yon? Ah, yung anak ng advisor ko noong high school. Sabihin mo pa. Kaya pala ang ganda. At mukhang mabait ta. Sabi ni NJ, single pa raw siya. Hoy pa, single ka rin naman ngayon, di ba? Sakto, kayong dalawa. Ano ba yung pinagsasabi mo? Oh, bakit ba ang tagal ng meeting mo sa opisina? May problema ba sa kumpanya? Kasi biglang sinabi ni Professor, so naipagpapaliban muna ang pirmahan. Kaya ako, kasama ang mga top executives as shareholders, nagpatawag ng emergency meeting. Ah, ganun pala. Kumusta na ang investigasyon sa schedule ni Professor Su? Bumalik siya kamakailan sa hometown niya sa Jiangxi. At balak pa niyang makipagtulungan sa Jiangxi Group sa larangan ng artificial intelligence. Ito ang profile ng Jiangxi Group. Jiang Yuan. Jiangxi Group. Kumpanya ito ng anak ni Jiang Yuan. Ginoong Li, kinikilala ka ngayong hari ng pananalapi. Wala siyang panlaban sa iyo. Ang Jiang Yuan noon. Hindi ganoon kasimple. Jiang Yuan. 15 taon na. Dapat na tayong magtapos nito. Pa, mamayang gabi. Huwag ka nang mag-hotel. Tumira ka na sa binili kong bahay sa subdivision. Sabi ko na sa'yo noon. Delikado sa Sunshine Compound. Luma na. Ayaw mo makinig. Yung Sunshine Compound. Unang bahay namin yan ng nanay mo, galing sa unang ipon namin. Ang tagal na namin nakatira doon. Mahal na namin yon. Pa, na-miss mo na naman si Mama? Kailan ba ako hindi? 15 years na siyang wala. 15 years ko siyang inaalala. Naiintindihan ko. Walang saysay kung isipin mo lang yan. Kailangan mag-move forward ang tao. Sa susunod, titira na ako sa malaking bahay na binili ng anak ko para sa akin. Tatay, huwag ka nang bumalik sa trabaho mong guard. Magpahinga ka na lang dito sa bahay. CJ. Ano to? Ito yung bagong proposal namin. Sigurado ako, magugustuhan ito ni Professor Su. Ayusin ko na ang mga gamit mo.
Dahil nangako na ako kay Jinchen. Nahihinto na ako bilang guard, magre-resign na ako ngayon. Isasabay ko na rin ang pagbalik ng uniform. Ay, hello. Hello, Ed. Mababait pala ang mga tao dito sa subdivision. Ay, naku. Ay, naku. Ate, okay ka lang ba? Umalis ka diyan. Ikaw ba ang bumunggo sa kanya? Ikaw namang batang to. Huwag na. Tawagin na lang natin ang tulong. Hello, 120. May matandang nahulog dito sa Happy Village. Guard ka dito, di ba? Tatandaan kita. Kung may mangyari sa lola ko ngayon, hindi kita palalampasin. Huwag kang magsalita ng ganyan, hindi ko siya sinagasaan. Nadulas lang siya. MS Chen, anong nangyari? Manager Zhao, buti na lang dumating ka. Binunggo ng guard niyo ang lola ko, kaya na-ospital siya. Sasabihin ko sa inyo, kung hindi kayo magbabayad ngayon, isasakdal ko kayong lahat. Ulitin ko, hindi ko siya sinagasaan. Manager Zhao, tingnan mo, nagdadahilan pa, ayaw pa aminin. Bakit ko aminin ang bagay na hindi ko naman ginawa? Tama na. Anong tinuro sa'yo ng security department? Residence first. Service above all. Paano ka nagsalita sa residente? Residence first, service above all, di ba? Pero sinaktan mo ako. Ganito ba ang trato mo sa residente? Sabi mo residente ka dito. Subdivision 2 ng mayayaman. Hindi paleng. Tingnan mo ang suot mo. Nakakahiya, nagpapanggap ka pang residente. Nakita ko yung uniform mo. Paano titira dito ang isang guard? Guard ako. Ano naman? Bawal ba dito tumira ang guard? Ikaw, kahit mag-guard ka buong buhay mo, hindi mo mabibili kahit isang kubeta dito. Tama na ang dahilan. Humingi ka na ng tawad kay MS Chen. Nakatira ako sa 88. Pwede niyo tawagan. Ang may-ari para kumpirmahin ang identity ko. Si A Baba ang chairman ng Jiang Group. Ang tirahan ni Jiang Jingchen. Sino ka ba? Nakatira ka pa sa A Baba. Ako ang ama ni Jiang Jingchen. Hahaha. Ako naman ang lolo ni Jiang Jingchen. Ikaw na isang gwardiya. Hindi ka susuko hanggat hindi nakakakita ng kabaong. Halika, Miss Chen. Dadalhin ko siya pabalik at paparusahan. Bitawan mo. Tigilan mo. Teacher Su, bakit ka nandito? Supervisor Zhao, sino siya? Si Teacher Su ito, kaibigan ng chairman, ng Lanjing Villas. Huwag mo akong sabihan ng walang kwenta. Ipaliwanag mo sa akin kung paano mo itinuring si Ijay ang kanina. Kilala ni Teacher Su ang guwardiyang ito? Anong gwardiya? Siya ang ama ni Jiang Jingchen. Ang chairman ng Jiang Group. Teacher Su, nagbibiro ka ba? Paano siya magiging? Mukha ba akong nagbibiro? Ikaw ang property manager ng subdivision na ito, di ba? Mataas ang tingin mo sa sarili. Arereklamo kita. Tatanggalin nila ako. May pamilya akong binubuhay. Mahalaga ang trabahong ito sa akin. Patawarin mo na ako. Ako ang nagkamali kanina. Kahit na siya ang ama ni Jiang Jingchen. Ano naman? Siya ang bumangga sa tao. Hindi ba siya dapat managot? Pwede. May mag-isi sa subdivision. Tingnan natin ang footage para malaman ang totoo. Tama. Kukunin ko na ang footage. Ayon sa footage, si Lola Wang ang nahulog. At walang kinalaman si Ji Jiang. Malinaw ang ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Siya ang nagsabing tutulong. Kaya akala ko siya ang bumangga. Tapos ang damit niya, mukhang mahirap. At may dala pang uniforme ng guwardiya. Sek, pasensya na. Ganyan ba ang paghingi mo ng tawad? Pasensya na, Ji Jiang. Nagkakamali ako. Ako ang may kasalanan. At salamat sa pagligtas sa lola ko. Pupunta muna ako sa ospital para tingnan ang lola ko. Ako rin, alis na muna ako. Ang mga bata ngayon talaga. Naaalala ko rin ang batang babae nag-aalala sa lola niya. Na pala, Miss Su kanina. Parang guro na nagsasaway ng estudyante. Guro nga naman ako. Totoo ba? Saan paaralan po kayo nagtuturo? Kakagaling ko lang mula sa ibang bansa. Kaibigan ang nagrekomenda. Magtuturo lang ng ilang klase sa Ming University. Tulungan mo na naman ako ngayon, parang. Ikaw ang swerte ko. Dapat kong pasalamatan ng mabuti. Huwag na. Isipin mo na lang utang na loob mo sa akin. Hindi pwedeng ganoon. Kasama na yung dati, utang kong sa. Pangalawang utang na loob ko na ito sa'yo. Okay lang. May pagkakataon ka namang makabayad. Pasok. Presidente Jiang, dumating na si Professor Su. Siya pala. Kumusta, Presidente Jiang? Professor Su, bakit kayo pa ang pumunta dito? Ako dapat ang bumaba para sunduin kayo. Masyado kang magalang, Presidente Jiang. Pumunta ako para marinig ang pananaw mo sa hinaharap ng merkado at ang lakas ng Jiang Group. Sedge, tuloy po. Professor Su, pwede niyo pong isipin ang aming produkto. Tapos, ang paunang puhunan namin ay nasa 5 bilyon. Ginoong Jiang, ang galing talaga ng anak mo, katulad mo noong bata ka. Professor Su, ito ang pinakabagong proposal para sa partnership. CJ. Walang mali sa proposal na ito. Payag ako na makipagtulungan sa Jiang Group. Masaya akong makipagtulungan. Professor Su,
Pwede bang magtanong? Kilala mo ba ang tatay ko? Kilala ko ang tatay mo. Pero hindi pa niya alam kung sino talaga ako. Sana, huwag mong sasabihin. Sige, huwag kang mag-alala. Pasensya na, sagutin ko lang tong tawag. Hello, Magandang araw, Professor Su. Ako si Haonan. Bakit hindi ka pumasok kaninang umaga? Pupunta ka ba mamayang hapon? Haonan, paano mo nakuha ang numero ko? Isang numero lang, Professor Su. Di naman mahirap hanapin yan. Gabi, libre kita ng cup. Haonan, sinabi ko na sa'yo. Ang totoo, malaki ang agwat ng edad natin. At guro at estudyante pa tayo. Hindi bagay na maging magkasintahan. Alam kong wala kang interes sa akin ngayon, pero baka habang nagkakasama, magkagusto ka rin sa akin. Nakakasakal na si Haonan nitong mga nakaraang araw. Mukhang kailangan kong mag-isip ng paraan para maputol ang pag-asa niya. Presidente Jiang. Presidente Jiang, tingnan mo ang stock market ngayon. Ano nangyari? Artificial intelligence ang uso ngayon sa merkado. Paano bigla na lang bumagsak? May hinala ako na may nagsushort sa artificial intelligence. Qin Fang, tawagin mo lahat ng shareholders para sa board meeting. Sa tawag mo, sinabi mong bayaran ko ang utang na loob. Akala ko ba dadalhin mo ako sa lugar na ito? Mula nang graduate. Ito pa lang ang unang beses kong bumalik. Sa totoo lang, ano ba ang gusto mong tulong ko? Gusto kong tulungan mo akong magpanggap. Magpanggap. Teacher Su, bakit ka pumunta sa school nang hindi mo sinasabi sa akin? Nakasab ba ang numero ko sa'yo? Sino ito? Teacher Su, sino siya? Ito ang estudyante ko, si Haonan. Ito naman ang asawa ko, si Jiang Yuan. Asawa? Impossible. Paano siya magiging asawa mo? Nag-imbestiga na ako. Single ka naman talaga. May anak pa nga kami, halos kasing edad mo. Ah, ganyan pala ang pagpanggap. Mukhang si Emma Su. Gusto niyang ipagtanggol ako sa mga manliligaw. Hindi, artista lang yan na hiner mo. Matanda na siya, mukhang gusgusin. Parang gwardiya. Teacher Su, niloloko mo ba ako? Kung asawa mo siya, dapat tumili ka ng matangkad at gwapo. Ganyan siya, hindi ako naniniwala. Sa puso ko, mas magaling siya kaysa kaninuman. Ang galing mo namang umarte, parang totoo. Teacher Su, tingnan mo ako. Mas magaling ako sa kanya. Hindi pa ako grumagraduate, nakapagtatag na ako ng AI studio. Pagkatapos kong grumaduate, mag-invest agad ang tatay ko para magtayo ng kumpanya. Malapit nang umayos ang kumpanya ko, katulad ng Jiang Group. Ako ang susunod na Jiang Jingchen. Ang galing mo, binata. Kung may determinasyon, magtatagumpay ka. Naniniwala ako na kaya mo. Ito, naiintindihan mo ba? Alam mo ba kung ano ang AI? Alam mo ba kung sino si Jiang Jingchen? Kahit dito sa Mingdi University, unang business mo lang ito, di ba? Hindi naman. Sa totoo lang. Nandyan pa ang litrato ko. Nandiyan nga, baka kapangalan lang, pero hindi ko siya kilala. Asawa mo siya? Hindi kailangan ng pagkilala mo sa relasyon namin. Teacher Su, patunayan ko sa'yo, mas bagay ako sa'yo kaysa sa kanya. Pasensya na, nakakahiya. Mula nang magturo ako ng ilang klase kay Haonan. Sinimulan niya akong imbestigahan at lagi akong sinisilip. Gusto niya akong maging girlfriend niya. Wala na akong magawa. Kaya ito na lang ang ginawa ko. Okay lang. Pagtingin ko sa kanya, parang nakikita ko ang anak ko. Ang ganda ng itsura ng pagiging rebelde. Bakit hindi mo siya tanggapin? Single naman kayong dalawa. Pwede mo naman siyang subukan. Mas bata siya sa akin at hindi ko gusto. Ang lalaki masyado bata sa akin. Hindi talaga siya ang tipo kong gusto. Anong klaseng lalaki ang gusto mo? Pwede kitang tulungan maghanap. Gusto ko yung masipag, matapang, may ambisyon at maalaga sa pamilya. Mas mainam kung matulungin pa. Eh di ako yon. Nagbibiro lang. Sige, titignan ko para sa'yo. Nalaman ko, hindi ka talaga. Outstanding student representative ng Mingdi University. Bantay ka lang. Akala ko umalis ka na. Nag-imbestiga ka pala talaga sa akin. Kung bantay ka nga, magtrabaho ka na lang bilang bantay sa kumpanya ng tatay ko. Triple ang sahod mo. Ayos ba? Pero may isang kondisyon. Layuan mo si Teacher Su. Paano kung hindi ako naghihirap sa pera? Mayaman ka? Magkano ba ang sahod mo bilang bantay? Teacher Su, sa tingin ko, hindi mo pa ako gaanong kilala. Sige, sumama ka sa akin sa aking studio. Ipapakita ko sa'yo. Kuya, kung wala ka namang ginagawa, sabay na tayo. Lanan. Tada, Teacher Su, ano sa tingin mo? Ayos naman, di ba? Ang studio ko, ako lang ang karapat-dapat sa'yo. Grabe. Kiangzi, anong nangyari? Bakit nawala lahat? Naubos na ang studio? Haonan, sa wakas nakausap na kita. Bumagsak ang AI stocks, hindi na kaya. Hindi na muna kita kakausapin, kailangan kong magmadali. Paibenta ang AI stocks ko. Gawin mo rin. Bumagsak ang Y stocks. Hello, Dad? Haonan, na-freeze na ang lahat ng property natin. Malulugi na ang pamilya natin. Huwag ka munang umuwi. Paano nangyari yon? Okay ka lang ba? Ibang balita, si Li Guangxiong, ang tinugulyang hari ng pananalapi. Muling kumilos sa larangan ng AI.
I-short sell ang buong financial market. Ang mga sumusunod na kumpanya ay nagsasara na. Ginoong Lee, maligayang pagdating sa Jiangcheng. Kumusta na ang mga plano? Bukas, makokontrol na natin ang Jiangxi Group, Jiang Yuan. Panalo na ako sa pagkakataong ito. Yung mga gago na nag-short sale sa AI, pwede ba kayong maglaho? Ang negosyo ay parang digmaan, kapag natalo, wala nang babalik. At hindi ka pa naman nasa dulo ng lahat. Ikaw na guard, anong alam mo? Gusto kong mag-isa. Kami na ang maghahatid sa'yo pabalik. Guro Su, ayokong makita mo ako. Sa ganitong kalagayan, huwag kang mag-alala. Hindi ako gagawa ng kalokohan. Makakabangon din ako. Normal lang ang pagbaba ng stock. Inaaskas namin ito. Maaari pa rin kayong magtiwala sa aming grupo. Boss Wang, hello. Boss Jiang. Boss Jiang, hinahabol na tayo ng bangko. Alam ko na, mag-isip ako ng paan. Maraming investor ang nakala sa baba ng kumpanya, pero pinapunta ko na ang mga guard para asikasuhin. Hindi na kailangan akong pumunta mismo. Bayaran ninyo ang pinaghirapan namin. Ibalik ninyo ang pawis namin. Bayaran ninyo. Ibalik ninyo. Eka muna, magpaliwanag si Boss Jiang sa inyo. Anong paliwanag? Dapat basurang stock na lang pangalan ninyo. Ang pensyon ito ng nanay ko. Hindi ito pagbili ng stock. Pagnanakaw talaga. Mga kasama, may panganib sa stock market. Mag-ingat sa pag-invest. Common knowledge na yan. Sa stocks, talagang may panalo at talo. Grabe ang pagbagsak ng stock. Malaki rin ang nawala sa grupo namin. Kalokohan. Anong malaking nawala? Kayong may gawa niyan. Zige, atakihin natin siya. Patayin ang ganid na kapitalista. Ano ba ang ginagawa ninyo? Ito Kian, nandito ka na. Ikaw, dalhin muna ninyo ang mga guard sa ibaba. Maraming reporter ngayon. Huwag nating palalain. Sa ganitong sitwasyon, hindi pwedeng umatras. Hindi natin pwedeng hayaang ganyan-ganyan lang ang mga investor. Mga kasama, sa pagkakaalam ko, may mga buwaya sa finance na gustong i-short sell. Ang AI market, biktima rin ako. Hindi ninyo dapat paniwalaan. Ang sinasabi nila, ilikidate na lang natin. Ipinagkait ninyo sa amin ang aming pinaghirapan. Mga sinungaling. Eka, teka, makinig kayo sandali. May dinanas din si Boss Jiang. Noon, ayoko siyang pumirma. Ayaw makinig ni Boss Jiang. Ao lang, nagkakamali rin. Sana, naiintindihan ninyo. Noon, sinasabi ninyong genius siya sa negosyo. Ngayong may problema. Wala nang kwenta yung mga yan. Bayaran ninyo kami. Ayusin ang ayos. Dalhin ninyo sila sa loob para mag-usap. Sage, ate. Sabi ni Boss Jiang, palayasin ang mga walang hiya. Anong ginagawa ninyo? Hoy, bawal manuntog. Suntukin ng malakas. Sabi ni Boss Jiang, anuman ang mangyari, Jiangxi Group ang bahala. Sasabihin ko sa iyo, kung makukuha ka pa ng litrato, ang kamera mo, sasabugin ko, narinig mo, hoy! Bakit kayo ganyan kalakas ng loob, Jiangxi Group? Kung sino man ang magba-broadcast nito ngayon, si Boss Jiang namin. Hindi kayo patawarin. Umalis na kayo. Gago. Kiantao. Sinadya mo ko. Huwag mong sabihin yan. Tinutulungan kita. Tinutulungan? Parang nilalagay mo lang ako sa apoy. Inutusan kita. Ngayon din, kunin mo ang mga shares mula sa mga shareholders. Iyon, kailangan siguro ng board meeting. Ako ang pinakamalaking shareholder ng grupo at mayroon akong pinakamataas na kapangyarihan sa pagpapasya. Ginagamit mo ba ang pagiging pinakamalaking shareholder para ipili sa akin? Hindi ko ginagamit, kundi ginagamit ko na ngayon ang pagiging pinakamalaking shareholder para ipili sa iyo. Hahaha. Mukhang masyado ka pang inosente. Ang negosyo ay hindi laruan, hindi ganoon ka-simple. Hello, pe. Ano nga? Wala naman. Nahala ko na kumain kasama ang aking kasosyo. Ang kumpanya ay abalang-abala nitong mga nakaraang araw. Hindi ako uwi ngayong gabi. Paa. Jingchen, ang kumpanya pa. Ay may problema. Wala naman. Wala. Pa, talagang wala. Sasagutin ko lang ang tawag. AMM. Ikaw na lang ang kulang. Sage, alam ko na. Pa, may konting trabaho pa ako sa kumpanya. Asikasuhin ko muna. Sage. Muli sinaktan ng security team na pinadala ng Jiangxi Group. Ngayon, ang stocks ng Jiangxi Group ay bumagsak muli. Dumagsa ang mga shareholders sa Jiangxi Group upang humingi ng paliwanag. Impulsibo ka talagang kumilos. Mula pa sa simula. Gusto mo ng artificial intelligence, kaya hindi sana nangyari ito. Ngayon, yan ang problema. Pinag-ihin mo ba? Sabi ko na ba? Hindi siya angkop sa pwesto ng chairman. Mga kasama, wala sa lahat ng ito si Boss Jiang. Lahat ito ay bitag ni Qiantao. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ako rin ay shareholder ng kumpanya. Paano ko gagawin ang isang bagay na makakasama sa interes ng kumpanya? Sa ganitong pagkakataon, sinisisi mo pa si Boss Qian? Huwag mong isipin na dahil ikaw ang chairman ng grupo, maaari mo nang kontrolin ang lahat. Mga kasama, bigyan ninyo ako ng kaunting panahon. Iyak na akayin ko ang kumpanya. Palabas sa kahirapan. AME, maganda ang salita. Paano mo gagawin iyon?
Inunahan mo ang kumpanya sa kagitan, pero pinapalo mo ng gwardiya. Ang mga shareholders. Paano na lang magtitiwala ang mga shareholders sa kumpanya? Paano na ang pag-unlad ng kumpanya natin sa hinaharap? Jiang Jingchen, pinapalo mo ang mga shareholder. Nakasasama ito sa interes ng kumpanya. Hindi ka na. Nararapat maging chairman ng Jiang Group. Iminumungkahi kong palitan ang chairman. Sang-ayon ako. Ako rin. Kung gayon, wala na akong magagawa kundi tanggapin. Hindi ako sang-ayon. Ang Jiang Group ay itinatag mismo ni Chairman Jiang. Hindi maaaring mawala siya sa kumpanya. Kung ganun pala, ang Jiang Group ay sa kanya lang, hindi may kakaila. Mula nang itatag ang kumpanya, si Chairman Jiang ang may pinakamalaking kontribusyon. Ngunit ang krisis ng kumpanya ngayon ay dahil din sa kanya. Jiang Jingchen, maging disenteng tao ka na lang at tumayag ka. Kahit napapalitan ang posisyon ko bilang chairman, kailangan mag shareholders meeting, di ba? Jiang Jingchen, pinapalo mo ang mga shareholder. Nakasasama ito sa interes ng kumpanya. Akala mo ba, sa shareholders meeting, may susuporta sa iyo? Bukas na ang shareholders meeting. Hindi naman siguro sa isang araw na pagkaantala mo. Makakaisip ka pa ng paan? Paano kung nakaisip ako ng paan? Ha? Kung makakaisip ka man ng paan, luluhod ako at magmamakaawa. Sa iyo. Pero sayang, wala kang ganoong kakayahan. Bukas, abangan ko. Ara na. Hindi gagawa ng ganoon si Jinchen. Tiyak na may nagtangka sa kanya sa likod. Malakas ang dating ni Li Guangxiong ngayon. Mukhang kailangan ko na siyang tulungan sa pagkakataong ito. Li Guangxiong, hindi na kita. Pahirapan pa sa pamilya ko. Sa pagkakataong ito. Tapusin na natin ito. Manager Liu, pwede bang makahiram ulit ng pondo? Ako. Chairman Jiang, may naghahanap sa iyo. Nandiyan na naman ang bangko para maningil? Mga tao mula sa Guangmi Investment Bank. Ano? Ang Guangmi Investment Bank ang pinakamalaking investment bank sa industriya. Isang malaking kumpanya gusto makita ng marami, pero hindi makita. Bakit sila hahanap sa akin? Sage. Pupunta na ako. MR Wang, ang mga kondisyon ng Guangmi Investment Bank ay medyo mabigat. Hindi lang 50% ng shares, kundi absolute control pa. Para na rin bang ibinibenta ko sa inyo ang kumpanya? Chairman Jiang, maari mo ring maintindihan yan. Kasi, sa kalagayan ng kumpanya ninyo ngayon, kung hindi mo tatanggapin, ang suporta ng Guangmi Investment Bank, ang tanging, magiging resulta ay isa lang. Ang pagbabankruptcy, tanging 35% ng shares ang hawak ko. Paano ko tatanggapin? Ang mga kondisyon ninyo, huwag kang mag-alala, ayusin namin yan. Sabihin mo lang sa akin, tatanggapin mo ba o hindi? Lalabas muna ako para mag-isip, sasagutin kita mamaya, okay? Boss Jiang, bakit nandito ka pa sa opisina? Swerte, ayusin mo ang mga dokumento sa kumpanya. At ang company seal. Pagkatapos ng board meeting, magiging madali ang turnover pag ako na ang chairman. Huwag kang masyadong malungkot. Ang pera ng kumpanya para sa iyo, sapat na para. Magwaldas ka habang buhay. Hindi pa tapos ang laban, ang aga-aga mo magsalita. Medyo maaga pa, hahaha. Sabi ko na sa iyo, ang negosyo ay pangdigmaan, brutal ito. Hindi ka talaga bagay. Ang huling mananalo, ako lang. Hahaha. Ginoong Jiang, ano na ang pasya mo? Ginoong Wang, pumapayag ako sa mga kondisyon ninyo. Pero, ang Jiangxi Group ay pinaghirapan ko sa mga nakaraang taon. May hihilingin din ako. Ang Guangmi Investment Bank ay isang kilalang top investment bank sa mundo. Narinig ko na ang chairman ninyo ay isa sa commercial duo. Isang henyo sa negosyo. Gusto kong makilala ang chairman ninyo. Sigurado ka? Sigurado ako. Okay. Ako ang mag-ayos para sa inyo. At inaasam-asam ko talaga ang pagpupulong ninyo. Ako rin, inaasam-asam ko. Boss Jiang, sandali lang. Darating na ang chairman namin. Okay. Sabi ni Wang Li, inaasam-asam niya ang pagpupulong ko. At ang chairman ng Guangmi Investment. Ano ibig sabihin? Baka naman. Nakilala ko na ang chairman na ito dati? Jiang Jingchen, saan ka ba tumakbo? Hindi ba sinabi ko sa iyo, ayusin ang gamit at i-turnover sa akin? Kian Tao, hindi pa nagsisimula ang shareholders meeting. Anong minamadali mo? AMEA. Huwag mong isipin na pagtatago ay solusyon. Sasabihin ko sa iyo, kung hindi ka lalabas sa harap ko sa loob ng 10 minuto, at i-complete ang turnover ng chairman position sa akin, bukas, wala kang makukuhang kahit piso. Kian Tao, magagawa mo? AMEA, bakit hindi? Nakipag-alyansa na ako sa ibang shareholders. Ikaw ang may kasalanan. Hindi ka lang makakatanggap ng buyot fund pagdating ng panahon. Babayaan mo pa ang pinsala ng kumpanya. Magkakautang ka. Kasama na matandang walang kwentang tatay mo. Magiging guard kayo para magbayad ng utang. Bastos, ikaw. Boss Jiang, dumating na ang chairman ng Guangmi Investment Bank namin. Tatay, bakit nandito ka? Boss Jiang, ipakikilala ko sa iyo. Ito ang aming chairman ng Guangmi Investment Bank, Ginoong Jiang Yuan. Ikaw ang chairman ng Guangmi Investment Bank. Paano nangyari yun? Ano tol, hindi ka naniniwala.
Litrato ninyo ni nanay. Tatay, ikaw talaga ang chairman ng Guangmi Investment Bank. Totoo ba yan? Alam ni Papa Jinchen. Parang gandaan sa mga kakap. Huwag mo sila nila ako katulungan. Ano naman sa lahat? Nakulong ko. Ano naman mas buong mong anak? Si Papa. Ang magiging ligtas mong kanlungan. Papa, nitong mga taon, itinatag ko ang Jiangxi Group para maging mas malakas ako. Para mabigyan kita ng pinakamagandang buhay. Para maprotektahan kita. Pero hindi ko inaasahang ikaw pa ang nagligtas sa kin. Jinchen, alam kong. Matapang ka palagi. Kaya noon, hindi ako. Hindi kang gulong. Tama, Boss Jiang. Sa iyong negosyo, ang chairman ay hindi talaga tumulong. Totoo ba yan? Huwag kang magduda. Ang tagumpay mo ngayon ay lubos na. Dahil sa iyong sariling pagsisikap. Kahit walang tulong mula sa chairman, ikaw pa rin. Ang nagtayo ng Jiangxi Group sa sarili mong lakas. Isang malaking negosyo. Napakagaling mo talaga. Hey, dati, akala ko ang galing-galing ko. Pero ngayon, Papa. Ngayon, huwag mong kunin ang Jiangxi Group. Ang artificial intelligence market sa bansa ay magulo ngayon. Kung kukunin mo ito ngayon, siguradong hindi ka makakabawi. Huwag mong gawin ito para sa kin. Ano yan? Huwag kang mag-alala, handa na ako. Ano? Tumataas pala ang stock. Ako si Jiang Yuan sa negosyo. Hindi ako naglalagay ng puhunan na lugi. Ang artificial intelligence ay umuusbong pa kahit na. Tumataas, tumataas, tumataas. Ano ang tumataas? Ang artificial intelligence stock ay tumataas. Tumataas talaga. Parang may nagliligtas na merkado. Ero, sino ang may ganito kamayahan? Sila ang hanap ng malaki na negosyo. Iyak na isang malaking tao na hindi natin maabot. Pero kahit ano pa man, ang aking studio ay maliligtas. Mukhang nagpasya si Jiang Yuan na kumilos. Hindi ko alam kung anong alamat ang muling gagawin niya. Sa pagkakataong ito, Sa harap ng chairman, lahat ay posible. Noon, ang chairman ang nagpabagsak. Sa Morgan Investment Bank sa Wall Street, Papa, ang krisis sa pananalapi noon, na sumalo sa kanluran, ikaw pala ang gumawa? Doon nakabili ang chairman ng 7 multinational giant na nasa top 1 ng market value sa buong mundo at itinatag ang Guangmi Investment Bank para protektahan ang bansa. Tinamaan ang mga malalaking isda sa pananalapi ng kanluran. Papa, ang idolong, laging hinahangaan ko pala ay ikaw. Bakit hindi mo? Sinabi sa akin noon, Ay, ilang taon na ang nakalipas noon. Hindi na yon mahalaga. Sagutin mo muna ang tawag. Ji Jiang, magsisimula na ang board meeting. Nasaan ka na? Ayon kay Qiantao, kapag wala ka sa board meeting, automatikong matatanggal. Ang posisyon mo bilang chairman. Nakuha ko. Papunta na ako. Sumasang-ayon ako sa pagbili ng Guangmi Investment Bank sa Jiangxi Group. Pero pangalawang pinakamalaking shareholder ng kumpanya si Qiantao. Natatakot akong baka hindi siya pumayag. Jinchen, huwag mong kalimutan. Ikaw ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Maaari mo siyang tanggalin anumang oras. Si Qiantao, nung huli, siya ang nagplano para sirain ako. Kaya ngayon, lahat ng shareholders ng kumpanya ay pabor sa kanya. Pagkatapos nitong board meeting, yung posisyon kong chairman. Kaya itago. Wang Lei. Samahan mo si Jinchen. At sabihin mo sa kanya ang dapat gawin. Opo, Chairman. Mag-umpisa na ang shareholders meeting. Mukhang mawawala na naman ang ating Ji Jiang. Ano? Yung ibinigay ko sa inyo nung nakaraan. Ang pagtatanggal kay Jiang Jinchen. Bilang direktor ng kumpanya, nabasa na ba ninyong lahat? Sige, kung ganon, magbotohan na tayo. Ako si Qiantao, opisyal na iminumungkahi. Ang pagtatanggal kay Jiang Jinchen. Bilang chairman ng Jiangxi Group, sino ang sang-ayon? Sino ang tutol? Ako tutol. Ji Wang. Jiang Jinchen. Lahat dito ay mga shareholders at mataas na opisyal. Nagdala ka ng isang estranghero. Sa pagpupulong, ano ang ibig sabihin nito? Ito ay independyenteng accountant na inanyayahan ko para tulungan akong magbilang. Jiang Jinchen, isinadlak mo ang grupo sa kagipitan. Kahapon, gumawa ka pa ng malaking pagkakamali na bumaba ang reputasyon ng grupo. At ngayon, magbibilang ka? Anong bilang? Magbibilang, pabilangin ang lahat ng utang mo sa akin. Hahaha. Jiang Jinchen, may sira ba sa utak mo? Naiintindihan mo ba kung ano ang sitwasyon ngayon? Kami ang magtatanggal sa iyo. Nagkamali talaga ako. Nakipagtrabaho pa ako sa isang tanga. Ji Jiang, niloloko mo ba kami? Ayon sa patakaran ng kumpanya, ang chairman ang may karapatan magpasya sa mga alituntunin ng board meeting. At ako, ang chairman pa rin ng Jiangxi Group. Jiang Jinchen, paalang maging chairman ka ng isang segundo pa. Talagang wala ng hiya. Ang pagtanggal sa akin bilang chairman ng grupo, inilagay sa huling bahagi ng pulong. Ang unang pag-usapan ngayon ay ang pagtanggal kay Qiantao bilang executive director. Tanggalin ako. Anong karapatan mo? Dahil lang. Ako ang pinakamalaking shareholder ng Jiangxi Group. At ako rin ang chairman ng Jiangxi Group, Ginoong Wang. Paki-explain nga sa lahat ang equity distribution ng Jiangxi Group. Si Jiang Jinchen, Chairman Jiang, ang pinakamalaking shareholder ng Jiangxi Group, may 35% na shares. Si Qiantao ay may 20%. Ang natitirang 20% ay nakakalat sa mga shareholder na nandito ngayon. Paano ang natitirang 25%? Iyon ay nasa public market. Naiintindihan nyo? Ako ang pinakamalaking shareholder ng Jiangxi Group. May 35% na shares. At ako rin ang chairman ng Jiangxi Group. Kaya, anumang oras, pwede kong tanggalin. Si Qiantao bilang executive director. E yung 20% na shares? Nga. Meron kayong 20% na shares. Pero, masisiguro mo bang lahat ng shareholder ay susuporta sa iyo? Siyempre masisiguro ko. Ano sa tingin nyo? Suportado ko si Boss Qian. Suportado rin namin si Jiang Jinchen. Huwag nang magpumilit. Suportado namin si Boss Qian. Haha, Jiang Jinchen. Sumusuko ka na ba? Ang 20% kong shares. Kasama ang 20% na shares ng mga nandito.
ay mas malaki sa 35% mo. Ngayon ko lang kayo nakilala, pero mabuti na rin. Sama-sama kayong may tapon. Jiang Jingchen, ikaw, Jiang Jingchen, huwag kang mag-ingay dito. Kung hindi, papalisin ka ng guard. Sino ang may lakas ng loob? Tama, ang shares ninyo at ni Tiantao ay lumampas sa akin. Pero huwag ninyong kalimutan. May 20% pang shares sa public market. Jiang Jingchen, huwag kang magbiro. Ngayon, ang financial king, na si Li Guangchong ang sumusugot sa AI. Sino ang makakapigil sa kanya? Anong kumpanya ang mag-invest? Mukhang kailangan kong magpakilala ulit. Hindi lang ako independent accountant ni Chairman Jiang, kundi ako rin ang regional head ng Guangmi Investment Bank sa Central China. Ano? Ikaw ang head ng Guangmi Investment Bank? Guangmi Bank? Iyon ang isa sa pinakamalaking private investment bank sa mundo. Balita ko, ang Guangmi Bank ay may napakaraming subsidiary companies. Napakalaki ng pondo. Ang aming Guangmi Investment Bank ay nakabili na ng 20% ng mga sapi ng Jiang Group sa merkado. Kapag idinagdag ang 35% ni Chairman Jiang, umabot na ito sa 55%. Ganap na kontrolado na ito. Impossible. Ano ang impossible? Naglabas na kami ng pinakabagong anunsyo sa mga balitang pampinansya. Malamang, malapit na ninyong makatanggap ng balita. Impossible ito. Paano ito nangyari? Ngayon, bilang chairman ng Jiang Group, ipinapahayag ko ang opisyal na pagtatanggal kay Tiantao bilang executive director. Sino ang sumasang-ayon? Sino ang tutol? Kayo, magsalita kayo. Sumusuporta kayo sa akin, di ba? Binigyan ko kayo ng napakaraming pabor at kondisyon. Dapat kayong sumuporta sa akin. Kung sino ang gustong sumuporta sa kanya, itaas ang kamay. Pero, kailangan niyang umalis tulad niya. Hindi ako aalis. Lumabag kayo sa patakaran ng kumpanya, gumawa ng grupo. Alinman kayo ang umalis. O siya ang umalis. Kayo ang pumili. Tiantao, lagi kitang pinaniniwalaan, Chairman Jiang. Huwag kang mag-istorbo rito. Tiantao, umalis ka na. Ayaw na kitang makita. Umalis ka. Payaso. Ipagpatuloy ang pulong. Nakuha na ang kontrol ng Jiang Group. Buong lakas na bumili ng mga sapi ng Lai sa mababang presyo. Paumanhin po. Pasensya na po. Abala lang ako sa pagtingin sa cellphone. Hindi sinasadyang mabangga kayo. Ako rin. Abala ako sa pagte-text. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang. Tamang-tama, pupunta ako sa ospital. Bakit? May sakit po ba kayo? Hindi ako. Ang tatay ko. Nadisgrasya ang paa niya habang nagsasayaw sa plaza ngayon. Aalalayan ko siya sa ospital. Wala naman akong gagawin. Samahan na lang kita. Ayos yon. Kung sasama ka, masaya na sigurado ang tatay ko. Sige, tara na. Lolo Su, ito ay imported na bone powder mula sa ibang bansa. Mabuti ito sa paggaling ng buto. Ay, Sej. Salamat. Xiao Dong, napakabait mong bata. Nakakatawa, Teacher Su, ang anak ko, hindi pa ako nabibigyan ng ganito ka-advanced na health supplement. Pa. Nandito ka pala, Teacher Su? Bakit ka nandito rin? Narinig kong may sakit si Teacher Su kaya dumalaw ako. Teacher Su, Bakit ka nakapunta rito? Tapos na ba ang mga gawain sa bahay? tapos na. Pumasok na sa pilitan ang Guangmi Investment Bank. Nabili ang kumpanya ng tatay ko. Kahit medyo nalugi. Pero okay pa rin naman. Kung hindi dahil sa Guangmi Investment Bank, baka nakatira na tayo sa kalye ngayon. Parang pangalawang magulang na natin siya. Huwag naman ganoon ka-exaggerated. Anong alam mo, isang gwardiya ka lang. Ay, nga pala, ang father of finance na si Li Guangchong. Nasa Jiang City na rin. Di ko alam kung ano ang balak niya. Hays, ikaw, bakit hindi mo pinatay ang ringtone ng phone mo? Paano kung may storbo si Lolo Su? Li Guangchong? Tumatawag sa'yo, isang gwardiya? Huwag mo nang pansinin, naka-silent mode na to. Hindi lang tumawag sa'yo, si Li Guangchong. Pinatay mo pa ang tawag niya. Marami namang tao ang pangalan ay Li Guangchong. Siguradong kapangalan lang yon. Walang kwenta. Ginuli, paano ko malalaman? Yan, nagawa niya pa ng paraan na makipagtulungan sa Guangmi Investment Bank. Ang Guangmi Investment Bank, ang laki ng bilihan ng stocks. Wala ka bang kahit anong balita? Nag-register sila ng maraming shell company para bumili ng stocks, tapos pinagsama-sama. Ang mga yon para sa Guangmi. Wala akong mahana. Ang biglaang paglabas ng Guangmi Investment Bank. Hindi mawawala si Jiang Yuan dito. Matagal na ring wala sa industriya si Jiang Yuan. Malamang wala na siyang malaking impluensya. Sa tingin ko, ang Guangmi Investment Bank gusto lang kumita ng malaki. Puntahan mo agad, makipag-ugnayan sa mga tao ng Guangmi. Tingnan mo, kung pwede tayong makipagtulungan. Sek, At ikaw naman,
Kailangan ba talaga to? Kung hindi mo magagawa ang simpleng bagay na to, umalis ka na ngayon din. Guru Su, ingatan po ninyo ang inyong katawan. Late ako. Uwi na po muna ako. Hays. Sasamahan na lang kita. Uwi na rin ako, Guro Su. Pwede bang sumabay sa sasakyan mo? Hindi ba kayo nagdala ng sasakyan ng tatay mo? Hindi ako nagdala. Nagdala ang tatay ko. Pero, may iba pa siyang gagawin. Tatay. Nga. Xiao Su, pwede mo bang ihatid si Haonan? Sige na nga. Wu, Manong. Dito ka pala nakatira, sa Lanjing Villas, ang pinakamahal na subdivision sa Jiang City. Ito ang lugar ng mga mayayaman. Okay lang naman. Suan, salamat sa paghatid sa akin pauwi. Uuna na ako. Dad. Jiang Jingchen, palagi kong naririnig na nakatira siya rito. Hindi ko inaasahang makakasalubong ko siya. Ginoong Su, idolo ko sa negosyo, si Jiang Jingchen. Bihirang pagkakataon ito. Lalapitan ko siya para batiin. Kukuha ako ng picture. Hintayin mo lang ako. Mabanlin lang na kapitalista. Ibalik ang bawis at dugo namin. Bayaran ninyo kami. Mga kasama, huminahon kayo. Pakinggan ninyo ako. Sa ngayon, ang mga share ng aming kumpanya ay tumaas na. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo sa amin, sa buong kupunan ng Jiangxi Group. Sisikapin namin ng husto. Lalampasan ang lahat ng pagsubok. At babangon sa kabila ng mga paghihirap. Sino ang maniniwala sa iyo? Isang salita man lang ng mga mapanlinlang na kapitalistang tulad ninyo, hindi dapat paniwalaan. Huwag ninyong pakinggan ang kalokohan niya. Nagloloko lang siya. Ngayong araw na ito, dapat nating ilabas ang galit na ito. Bayaran ninyo kami. Bayaran. Huminahon kayo. Labag sa batas ang ginagawa ninyo. Huminahon kayo? Nanghahamon pa kayo? Suntukin siya. Suntukin. Jinchen, ingat. Ayos ka lang, Suan. Ayos lang. Salamat ha. Ay, May kasama pa? Suntukin ninyo silang pareho. sino sa inyo ang maglalakas loob? Sino ba talaga kayo? Lehitimong mamumuhunan. May dala pang stun gun at patalim? Tumawag na ako ng pulis. Mas mabuting ibaba niyo ang mga armas, kung hindi, maghanda kayong makulong. Mga kasama, pagkatapos nito, hindi na tayo magugutom. Suntukin ninyo, igilan ninyo, bilisan ninyo, huwag ninyong hayaan sila makatakas. Ginoong Su, tinawag ko na ang mga guard. Sino ang nag-utos sa inyo? Walang nag-utos sa amin. Lehitimong mamumuhunan lang kami. Matigas pa ang ulo. Dalhin na sila sa presinto. Tingnan natin kung hanggang kailan magiging matigas ang ulo nila. Dalhin na. Sage. Dad, Professor Su, buti na lang nandito kayo. Kung hindi, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Sandali. Kanina sinabi mo, Professor Suki. Hindi ba't guro ako sa Ming University? Nga. Yung noong nakaraan, nakita ko. Nang lumabas kayong dalawa mula sa hotel, nilingon ko lang kayo ng palihim. Nag-imbestiga ako ng kaunti tungkol sa background ni Professor Su. Hindi ba tinatsek ko lang muna para sa'yo? Ay naku, wala ka lang magawa. Nag-aalala ka ng walang dahilan. Ikaw, si Jiang Yuan, ang ama ni Jiang Jingchen. Tama naman. May problema ba? Idol ko si Jiang Jingchen. Ikaw, ang ama ng idol ko. Ako, ang kalaban sa pag-ibig ng ama ng idol ko. Ginoong Lee, may masamang balita. Lahat ng mga taong ipinadala natin ay nahuli na. Huwag kang magpanik. May backup plan ako. Ginoong Lee ng Artificial Intelligence Industry Alliance. Balak nyo bang tanggalin ang Jiangxi Group? Pero hindi ko gustong sirain ang buong industriya. Gusto ko lang na magbangkarote ang Jiangxi Group. Ginoong Lee, bakit ganito kalaki ang galit nyo sa Jiangxi Group? Dahil si Jiang Jingchen ay anak ni Jiang Yuan. Noon, tinalo niya ako at minata ako. Ngayon, babawiin ko yon. Jingchen, palagi ka bang nagtataka kung bakit? Si Li Guangxiong na ito ay palaging nakatingin sa'yo. Dahil ba ito sa'yo? Sa isang banda. Noong college, magkakwarto kami ni Li Guangxiong. Magkaibigan kami noon. Pagkatapos ng pag-aaral, nagtayo kami ng kanya-kanyang kumpanya. Pero habang lumalaki ang hidwaan sa interes, lumayo ng lumayo ang aming relasyon. Pero hindi ko inakala na si Li Guangxiong na ito ay gagawa ng kasinungalingan laban sa nanay mo dahil sa interes, pagkakalat ng maling chismis. Para siraan siya at bumagsak ang stock ng kumpanya. Kaya pinaghihinalaan ko ang mga taong ito ngayong gabi. Ay pinadala niya. Sasabihin ko sa'yo.
Gagawin niya ang lahat para sa pera. Ang mapangalagaan lang ang Jiangxi Group. Masaya na ako. Si Li Guangqiong ang hari ng pananalapi. Ang kanyang Qingxi Investment Bank. Ang pinakamalaking investment bank sa buong mundo. Kahit may Guangmi Investment Bank ka, hindi mo siya kayang talunin. Jinchen, gusto mo bang sumuko? Ayaw ko, pero napakalaki talaga ng agwat natin. Huwag kang mag-alala, hindi pa siya nananalo sa akin noon, lalong hindi ngayon. Ang tatay mo, hindi pa rin naman tumatanda. Sa pagkakataong ito, talagang hindi ko siya palalampasin. Si Jiang Li Guangqiong at ang industriya ng Artificial Intelligence ay nakipag-ugnayan para palayasin ang Jiang Group sa alyansa. Bumagsak na ang stock ng Jiang Group at marami pa tayong stock nila sa kamay. Milyon-milyon na ang lugi natin ngayon. Bilhin ng buo ang Jiang Group. Ji Wang. Matapos mapalayas ang ilang masamang kapalaran, siguradong mabilis na babangon muli ang industriya natin ng AI. Hindi lang babangon, lalong lalago pa. Hahaha, mga kasama. Salamat sa pagbibigay ng konting mukha sa akin. Isang tagay para sa inyong lahat. Li, noong una, akala namin dumarating ka para sa industriya ng AI sa bansa. Nakakatakot talaga. Kung alam lang namin noon na pinipigilan mo lang ang Jiang Group, hindi sana ako nag-alala ng ilang araw. Hahaha. Kayong lahat, bilang bayad sa inyong mga pagkawala. Kapag bumagsak na ang Jiang Group, lahat ng kanilang mga ari-arian ay sa inyo. Jiang, ganito talaga kagaspang ang mundo ng negosyo. Pasensya na talaga, hihihi. Kayo, baka masyado pang maaga ang inyong kasiyahan? Jili. Tumaas ang stock ng Jiang Group ngayon. Bakit tumaas? Huwag kayong magpanik. Kalmahan ninyo. Siguro ito ay ang Guangmi Investment Bank na nagmamadali at desperado. Walang dapat ikabahala. Dapat ninyong malaman, mas malaki ang itataya nila ngayon. Mas malaki ang kanilang pagkawala. Hahaha. Pansamantalang pag-asa lang yan, tama nga. Ngayon, nagkakaisa ang buong industriya natin, at mayroon tayong malakas na suporta mula sa Qingxi Investment Bank ni Jili. Paano tayo matatalo? Mukhang masyado ko pang pinahalagahan si Jiang Yuan. Akala ko ba, makalipas ang 15 taon, ganito pa rin ang kaliit na paan niya. Mukhang tapos na ang lahat. Mga kasama, samantalahin natin ang panahong ito. Papag-usapan kung paano hahatiin ang mga ari-arian ng Jiang Group. Kapag bumagsak na sila, yung lupa ng Jiang Group, akin na yan. Hahaha. Yung mga technician nila, akin na rin. Yung iba, kayo na ang bahala. Hihi. Kakaiba ito. Ngayon, ang Jiang Group ay pinalaya sa AI Industry Alliance at ang Guangmi Investment Bank ay bumili ng napakaraming stock ng Jiang Group. Baka sila rin ay maging biktima kasabay ng Jiang Group. May pag-asa pa. May pag-asa pa. Dahil si Jiang Yuan, hindi napapatalo sa negosyo. Naku, paano nangyari to? Jiang Jingchen, alam kong umaasa ka sa Guangmi Investment Bank. Pero wag ka nang magpumilit, ikaw at ang Jiangxi Group mo. Sumuko ka na. Ang presyo ng stock. Hindi sa pera lang, kundi sa tiwala ng mga tao. Mahigit 10 taon na ako sa Wall Street. Tinawag na hari ng pananalapi, nagtayo ng Qingxi Investment Bank. At presidente pa ako ng Chinese Chamber of Commerce. Kahit alin sa mga titulo kong to, walang katumbas na halaga. Kapag sinabi kong bababa ang stock, bababa talaga. Kapag sinabi kong tataas, ataas talaga. Tulad ng Jiangxi Group mo. Sinabi kong bababa ngayon, babagsak talaga. AME. Tingnan nyo naman ang stock market. Tumataas na naman. Paano nangyaring ang stocks ng Jiangxi Group ay biglang tumaas ng ganito, mas mataas pa sa dati? Hindi, impossible to. May iba pa bang plano si Jiang Yuan? Ginong Li, kumonekta ang Guangmei Investment Bank sa pinakamalaking developer, ang Wanhai Group, gamit ang real estate para suportahan ang stocks ng Jiangxi Group. Ano? Yan ang naisip niya? Galing talaga ng tatay ko. Naku, ang galing, talagang nakakaintriga. Sayang lang. Hindi nyo ako nakita na talunan.
Jiang Jingchen, huwag kang magyabang. Magyabang? Ayo ang laging mayabang. Pero ngayon, wala na kayong gana. Mukhang hindi na rin matutuloy ang industry alliance na to. Aalis na muna ako. Ginoong Lee, ano ba tong ginagawa mo? Ano to? Dahil yan sa'yo. Naku, paano nangyari to? Lahat ng shareholders ng Jiangxi Group ay may 30% discount kapag bumili ng property sa Wanhai Group. Ang galing ng move na to. Gamit ang real estate para suportahan ang stock. Talagang tataas lang yan, hindi bababa. Dahil kahit gaano kalakas si Ligo Angsyong, hindi niya kayang gibain ang buong real estate sa bansa. Jiang Yuan, hanggang saan pa? Ang mga sorpresang ibibigay mo, Tay, nanalo tayo. Hindi mo alam. Halos mabaliw sa galit sina Li Guangchong at Qian Tao. Hindi pa sapat, gusto kong mabangkarote si Li Guangxiong. Li Guangchong. Sa totoo lang, hari ng pananalapi yon. Kaya ba natin yon? Siyempre. Hindi ka ba naniniwala? Naniniwala ako. Kapag nandito ka, tatay, lahat posible. Nga pala. Atay, bukas birthday mo. May inihanda akong sorpresa para sa'yo. Hintayin mo na lang. Sorpresa. Anong sorpresa? Sabi na nga ba sorpresa? Sasabihin ko ba sa'yo? Ha, tatay? Bukas, alas 11, puntahan mo ang bahay ni Professor Su. Ano nang gagawin ko sa bahay ni Yesu? Ay, tatay, huwag ka nang magtanong. Pumunta ka na lang. Sana, bukas, magkaroon sila ng romantikong birthday. Sinong nagdala ng bulaklak kay Yesu? Jiang Yuan. Masaya ako. Ako, si Jinchen tong pasaway na to. Palang si Yesu pala ang gusto niya. Pinapunta pa ako para mag-propose para sa kanya. Si Jinchen pala tong loko. Nahihiya siyang pumunta kaya ako. Tatay, ang bagal mo. Bakit mo ako binanggit? Jing Chen. Ano nang ibig mong sabihin? Birthday mo ngayon, di ba? Sasamahan kita. Paano mo nalaman na birthday ko ngayon? Nagpadala ka na nga ng bulaklak, hindi ko pa ba malalaman yung birthday mo? Yung pasaway na yon, pala hindi siya ang may gusto kay Yesu. Gusto niyang ipagtagpo tayo ni Yesu. Suwan. Salamat. Gusto kita. Pwede ba kitang ligawan? Alam kong ikinasal na ako at meron pa akong anak na 20 na higit na taong gulang pero sa mga panahong magkasama tayo, napansin ko lalo kitang nagugustuhan. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon na ligawan ka? CJ, bibigyan kita ng pagkakataong subukan. Engan. Ang galing ng plano ng pasaway na yon. Tada! Jiang Yuan. Ito ang birthday gift na inihanda ko para sa'yo. Tanggapin mo to. Salamat, Yesu. Kumusta, Jiang Yuan? Mula ngayon, ako na ang iyong eksklusibong robot. Bigyan mo ako ng pangalan. Robot pala to. Ito ang artificial na intelihensyang robot na ginawa ko para sa'yo. Hinihintay ka na niya na pangalanan mo siya. Napakamahal nito, hindi ko ito matatanggap. Nabigay na sa'yo, bakit ka pa nag-aatubili? Sige, alagaan ko ito ng mabuti. Ginoong Jiang Yuan, mangyaring pangalanan mo. Pangalanan? Dahil ang cute mo, tatawagin kitang Gaudan. Sykes, Ginoong Jiang Yuan, simula ngayon, si Gaudan ang maglilingkod sa'yo. Naku, Jiang Yuan. Ganito ang pangalang ibinigay mo? Sige na nga. Bigay mo ang phone mo, itatali ko ito. CJ, 1-1, ang swerte. Anong ginagawa mo dito? Sino ito? Parang nakita ko na siya. Naalala ko na. Ikaw yung guard na nalaban sa mga bastos sa harap ng eskwelahan. 1-1, kailan pa kayo naging close para magkasamang kumain? Hawakan mo. Jiang Yuan,
Ito ang best friend ko, 6Z. Kumusta, Z? Nililigawan ko si Teacher Sue pero nasa observation period pa ako. Ano? Nililigawan mo siya? Ginagawa ko ang best ko. Ay, tara, upo muna tayo. 1-1, sabihin ko sa'yo, itong guard na to. Sige, ako na lang. Ginong Jiangyuan, may anak ka ba? Namaya pa ang asawa niya at kasama niya ang anak niya. Pasensya na sa tanong, ilang taon ka na? 2 taong mas matanda sa akin. Bukod sa pagiging guard, may iba ka bang trabaho? Bukod sa pag-guard, may maliit akong negosyo. 1-1, kausap ko siya. Bakit ka nakikisali? Nasa observation period pa ako, baka masira mo ang pagkakataon ko. 1-1, akala ko mataas ang standards mo. Marami akong ipinakilala sa'yo na mayaman at gwapo. Lahat tinanggihan mo. Tapos itong guard ang gusto mo? May problema ka ba? Hindi siya kasing simple ng iniisip mo. Sige, hindi ko naintindihan ang mga lalaki. Hayaan na lang natin. Ang lalaki ang umintindi sa kapwa lalaki. How, ikaw na. Bro Jiang, narinig ko kay Miss Su na may maliit kang negosyo. Anong klaseng negosyo ito? Pang-restaurant ba ito? Tulad ng Jiangyuan Barbecue Gluten. Hindi pang restaurant. Tungkol ito sa artificial intelligence. Sa susunod, tataas ang stock ng Lay kaya suggest ko kung may extra kayong pera. Pwede naman mag-invest dito. AME, Artificial Intelligence? Kahit ako alam yan. Si Li Guangchong, hari ng pinansya. Nagsushort sale sa AI market ng bansa. Naghahanap na mag-invest ngayon. Hindi ba't panloloko lang yan? Liu Hao, makinig ka muna sa akin. 1-1, mga lalaki ang nag-uusap. Manood na lang tayo. Tuloy. Tingin ko sa'yo, hindi ka naman mukhang nakaka. Kontak sa larangan ng AI. Siguro sa balita lang. Nakakuha ng ilang bagong termino. Ako kasi sa totoo lang. Pasensya na, saglit lang may tatawag. Sige, nakuha ko na. Yung 5 milyon, itabi muna. Ano? Hinahanap ako ni Li Guangxiong. Ayoko siyang makita. Huwag mo sasabihin kung nasaan ako. 5 milyon? Anong negosyo yan? Hinahanap siya ni Li Guangchong, hari ng pinansya. Ayaw pa niyang makita. 1-1, naiintindihan ko na. Kung bakit mo sinabing hindi siya karaniwan. Higit pa sa hindi karaniwan. May problema siya dito. Sige, makinig ka, ipapaliwanag ko. Magandang araw, Jilly. Buong lugar ang kukunin ko ngayon. Lahat ng walang kinalaman, umalis. Opo, Jilly. Dito po. Ay, hindi ba si Li Guangchong, hari ng pinansya? Ah, nandito rin siya kumakain. Papapirma ako sa kanya mamaya. Paumanhin po, kinuha ni Jilly ang lugar ngayon. Salamat sa pangunawa. Tara na. Lumipat na lang tayo. Jiang Yuan. Si Li Guangchong, hari ng pinansya. Talagang hinanap siya. Li Guangxiong matagal na. Jiang Yuan, matagal nga. Pwede bang umupo? Mag-usap tayo? Sa tingin mo may pwesto ka rito. Ah, pwede naman tayong. Umupo. Professor Su, nandito rin kayo? Professor Su, Pasensya na, dapat matagal ko nang ipinaliwanag ng maayos sa'yo. Ako si Professor Su, eksperto sa D. At matagal mo ng kaibigan kahit di pa tayo nagkikita. Kung kumpleto na kayo, mas dapat akong sumali. Ganyan ka pa rin, walang hiya. Jiang Yuan, sa tingin ko, sa pagitan natin, may ilang hindi pagkakaunawaan na kailangang linawin. Noon, hindi ko alam na ikaw ang chairman ng Guangmei Investment Bank. Kung alam ko, sigurado makikipagtulungan ako sa'yo. Isipin mo, ang Guangmei mo at ang Wanhai Group, kasama ang aking Kingxi Investment Bank, at ang AI Industry Alliance. Magtutulungan tayong malalakas, ang kinabukasan ay malapit na. ganoon ba? Magkakasundo, parehong makikinabang. Maghihiwalay, parehong malulugi. Noong 15 taon, pareho tayong natalo. Kahit nanalo ka, talo ka pa rin. Hindi na natin kailangang ulitin yon, di ba? Kung hindi dahil noong isipin ko. Ang pagkakaibigan natin, hindi ko sana. Binigyan ng pangalawang pagkakataon. Ngayong naalala ko, ang maling desisyon ko, nagbalikat. Muling sinaktan ng pamilya ko. Pero ngayon, hindi na ako magkakabalik. Li Guangxiong, babangkarutin kita. Jiang Yuan, sobra ka na. Sobra nga. Magpapatuloy ako sa pag-invest. Ang Kingxi Investment Bank siguradong babagsak. Ang Kingxi ay buhay ko. Hindi ko kayang panooring mawala yon. Jiang Yuan, ay hindi, Chairman Jiang, mali ako. Pakiusap, huwag mong sirain ang Kingxi ko. Ngayon ka lang hihingi ng tawad. Hindi ganoon kadali. Chairman Jiang, hindi ko dapat tinarget ang Jiangxi Group. Lalo na ang pag-short sell sa AI industry dito, na nagpaluha sa maraming investor. Ano pa? At hindi ko dapat ginamit ang masamang paan. Palabanan ang anak mong si Jiang Jingchen. Jiang Yuan, ibibigay ko sa iyo ang 60% ng shares ng Kingxi Group. Kapag nag-bankrupt ang Kingxi Investment, wala na akong matitira. AME, Ganoon ba? pinatawad mo na ako, di ba? Sayang. Pinatawad na kita noon. Pero ngayon, hindi ko naisip na patawarin ka. Niloloko mo ako? Kasalanan mo yan. Huwag mo akong guluhin kung hindi gigilid kita.
Noon, pinagbintangan mo ang asawa kong si Lulu na may relasyon sa driver. Bumagsak ang stocks ng kumpanya ko, muntik nang mawala. Kung hindi ako kumilos, ako at ang anak ko nasa kalye na namamalimos. Paulit-ulit mo akong sinaktan, ngayon naman. Hihingi ka pa ng tawad. Sabihin ko sa'yo, hindi kita patatawarin. Bakit ka ganoon kasigurado na ako ang nagsimula ng tsismis noon? Noong 15 taon na ang nakalipas, ang driver ni Hang Lu ay bata at guwapo. Hindi naman nakakagulat kung nagtaksil siya. Akala mo ba lahat ng tao ay kasing walang iya mo? Sa eksaktong sandali na aksidente sila. Naka-video call ako sa asawa kong si Lulu. Wala silang ginawang kahit anong masama sa akin. Gusto mong manalo, pero bakit kailangan mong saktan ng asawa ko? Patay na siya, gusto mo pang sirain ang pangalan niya. Ikaw ang dapat mamatay. Ako ang dapat mamatay. Ang negosyo ay paangdigmaan. Iyan ang itinuro mo sa akin 15 taon na ang nakalipas, di ba? Tumahimik ka na. Ang away, huwag idamay ang pamilya. Ganito ka pala kasama, gumamit ka ng ganoong karumaldumal na paraan. May hiya ka pa ba? Na pala, wala ka namang hiya. Pasensya na, baka hindi na matuloy ang pagkain natin, Suwan. Ulis na tayo. CJ, Huwag mong kalimutang magbayad. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Geely, ano ang susunod nating gagawin? Ang utang na loob sa pagligtas mo sa buhay ko noon. Panahon na para bayaran. Pasensya na sa inyong lahat, nakakahiya ang nangyari kanina. Hindi ko rin inaasahan, Li Guangxiong, na ganito kabilis siya darating. Hindi, Jijiang, ako ang dapat humingi ng paumanhin sa iyo. Pasensya na sa ugali ko kanina. Sana'y hindi mo ito isipin. Huwag mo sanang ipagdamot sa akin. Wala yon, hindi ko naman masyadong inisip. Ikaw pala ang isa sa 2 bayani ng pananalapi noon, na nagtanggol sa bansa at nagpabagsak sa mga buwayang Panginoon ng kanluran. Jijiang, naku, kanina, talagang pasensya na. Ako ang nahihiya. 2 bayani ng pananalapi. Sino naman ang isa? Asawa ko, si Zhang Lu. Sayang lang, noong mga panahong yon, hindi na tagal pagkatapos namin talunin ang mga buhayan ng kanluran. Naaksidente siya at namatay. sabi ko na nga ba, hindi sila kasing simple. Nang iniisip ninyo, Kasalanan ko, bulag ako, Jijiang. Sakto siya sa lahat ng pamantayan mo sa pagpili ng asawa. Zai, Jijiang, ang pagligaw mo sa aming si Wanwan ay pinakamatalinong desisyon. Ang aming Wanwan ay asawang marunong sa bahay at sa labas. Maganda ang loob at labas. Talagang perpekto. Naniniwala ako sa sinabi mo, pero nasa panahon pa ako ng pagmamasid. kaya dapat magpakita ka ng mabuti. Lulu, sabi mo, ganito na ako katanda. Meron pa ng swerte sa pag-ibig, naniniwala ka ba? At si Profesor Su pa ang kabilang partido noong mga panahon na. Matapos kong talunin si Li Guangxiong, hindi nagtagal. Nakilala ko na si Profesor Su at patuloy kaming nagkakausap. Kahit hindi pa kami nagkikita, parang matagal na kaming magkaibigan. Ito pa lang si Profesor Su, advisor ko nung high school. Anak ni Teacher Su. Kung ganun, parang may connection talaga tayo, di ba? Sino yon? Ah, hello. Si MR Jiang Yuan po ba ito? Ah, ako nga. May padala po dito. Pakipirma na lang po. Padala? AMM. Wala naman akong in-order online. Sino kaya ang nagpadala? Sino po ang nagpadala? Parang isang kumpanya, manufacturer ng robot. Robot. Baka naman. Regalo ulit is one para sa birthday ko. Pwede ko bang buksan? Ah, syempre pwede. Hoy, boss, tapos na po ang inutos ninyo. Ayusin ko na ba siya ngayon? Wag muna, may silbi pa siya. Ano ang susunod na gagawin? Ay te-text ko sa'yo. Sage. Sino ka? Wala naman akong ginawa sa'yo. Sino ang nag-utos sa'yo? Naitali ako rito. Ang ingay. Ano ba to? Tamang-tama ang tawag. Sino ka? Nasaan ang tatay ko? Ikaw ba ang kumidnap sa kanya? Kumusta siya? Mabuti pa ang tatay mo ngayon, pero mamaya, ikaw na ang bahala. Bakit mo kinidnap ang tatay ko? Pera ang kailangan ko? Magkano? Ay sesend ko. Isa akong inosenteng investor na. Napalugi dahil sa Jiang Group ninyo. Biktima rin kami noon. Si Li Guangxiong, ang nag-short sell sa AI market. Wala akong pakialam kung sino ang tama o mali. Basta bumili ako ng stocks ng Jiang Group. Kaya nasira ang buhay ko. Titikman mo rin. Ang hirap na to, kumalma ka. Ganito. Hindi lang pera ang pwede kong ibigay. Basta siguraduhin mong ligtas ang tatay ko. Ang nangyari ngayon, paparating na lang yon. Ayaw ko ng pera. Wala na ang pamilya ko. Anong gagawin ko sa pera? Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong mag-bankrupt ang Jiang Group. Gawin mo ang sinasabi ko.
Kung hindi, maghanda ka. Ang video kung paano ko pinahirapan ang tatay mo. Dahan-dahan kong papatayin siya. Huwag kang gumalaw. Gagawin ko ang sinasabi mo. Kailangan mong magdaos agad ng press conference sa harap ng lahat ng media. Itigil ang pakikipagtulungan sa Wanhai Group, tapos mag-release. Buwagin ang Jiangxi Group. Pero ano ang makukuha mo rito? Gusto kong mabangkarote ang kumpanya mo. Galit ako sa Jiangxi Group. Sedge, pumapayag ako. At kailangan mong tawagan agad ang Guangmei Investment Bank para itigil nila ang pagkatap sa Qingxi Investment Bank, hatiin ang stocks, at sumali sa Qingxi Investment Bank. Ao ka ni Li Guangchong. Kahit ano pa. Kung hindi mo gagawin, siguradong mamamatay ang tatay mo. Mag-press conference ka na. Kung hindi, subukan muna natin ito sa tatay mo. Nakakainis. Kumusta? Nahuli na ba kung saan nakakulong ang tatay ko? Wala. Malamang siniyasat muna ng mga kidnapper. Ang mga gigili sa paligid natin, pati sa subdivision. Walang nakuhang mukha nila, pati ang sasakyan nila. Nakaiwas sa lahat ng surveillance. Bastos. Putanginang Li Guangchong. Wala na bang ibang paraan para mahanap ang tatay ko? Meron pa isang paraan, pero kailangan ng tulong ni Jiang Yuan. Pwede ka na bang tumahimik? Huwag mo akong sisihin. Ginawa ko lang ito para magbayad ng utang na loob. Kaya kita ikinulong dito. Ikaw na lang dito. Mamamatay na ba ako dito? Pero marami pa akong gustong gawin. CJ, bibigyan kita ng isang pagkakataon na masubukan. Hindi pa ako nakakalagpas sa probation period ni Wanwan. Regalo sa akin ni Wanwan sa birthday ko. Naalala ko, may IA at human-machine interaction function ito. Gaudan, naririnig mo ba ako? MR Jiang Yuan, nandito si Gaudan. Ano po ang may tutulong ko? Pwede mo bang ipadala ang location ko ngayon kay Suwan? Yung nagbigay sa akin sa'yo. Siyempre naman. Ipapadala ko na po ang location ninyo kay Suwan. Sandali lang po. Ayos. Alam ko na kung nasaan si Jiang Yuan. Talaga? Pupunta na ako para mag-press conference. Para patagalin ang mga kidnapper. Jisoo, pakisubukan. Iligtas mo ang tatay ko. Siguradong ligtas kung ibabalik siya. Gabi na, bakit biglang nag-anunsyo ang Jiangxi Group ng press conference? Yung huling press conference. Biglang natigil din, hindi kaya niloloko na naman tayo? Hindi ba yan ang King of Finance, si Chairman Li Guangchong, ng Zenqingxi Investment Bank? Competitor ba niya ang Jiangxi Group? Bakit siya nandito? Ginoong Li, bakit kayo dumalo sa press conference ng Jiangxi Group? Kayo at ang Jiangxi Group. Hindi ba kayo magkalaban? Kalaban? Kaapat dapat ba siya? Maliit na Jiangxi Group lang yan. Mas maliit pa sa isang departamento ko. Anong karapatan niyang maging kalaban ko? Dumalo ako sa press conference na ito dahil inimbitahan. Ako ng Jiangxi Group. Ginoong Li. Nabalitaan namin ang Zenqingxi Investment Bank ninyo ay tinarget na maraming investment bank at fund na pinangungunahan ng Guangmei Investment Bank. Totoo ba ito? Totoo. Pero ang Zenqingxi Investment Bank ay nakapagkasundo na ng paunang kooperasyon sa Guangmei Investment Bank. Nagpasya ang Guangmei na isanib ang sarili sa Zenqingxi bilang bahagi nito. Gusto ko magkasamang kumita ang lahat. Ayoko ng monopolyo. Hindi tulad ng ibang kabataan ngayon. Makasarili, gahaman, naghahangad ng monopolyo. Mas malala pa. Nangloloko pa ng pera ng mga investor. Kaya nga, marami akong investment laban sa Jiangxi Group, makasarili. Monopolyo sa merkado, manloloko ng investor. Ang laki ng paatang. Mga kasama, linawin ko, malinis ang konsensya ko. Ang mga sinabi ni Li Guangchong, wala akong ginawa ni isa. Presidente Jiang, nabalitaan naming magbibideo kayo. Bilang chairman ng Jiangxi Group, totoo ba ito? Pagkatapos buwagin ang Jiangxi Group, paano isasaayos ang mga tauhan? Isinaalang-alang ba ninyo ang malaking bilang ng mawawalan ng trabaho at ang epekto nito sa lipunan? Sagutin ninyo, ano nangyari, Presidente Jiang? O, ako na ang sasagot para sa iyo. Hahaha. Mga kasama, huwag kayong mag-alala. Malaki ang potential ng industriya ng artificial intelligence. Pagkatapos nito, magtatatag ang Zenqingxi Investment Bank ng high-tech company. Natutok sa AI industry. At pa sa mga talentong mawawala sa Jiangxi Group. Tutanggapin lahat ng Zenqingxi Investment Bank. Hindi ko papayagan na mapunta sa iba ang kahit isang magaling na talento. Presidente Jiang, nasisiyahan ba kayo sa sagot? Simulan na natin. Ang oras ay hindi naghihintay.
Professor Su, kailangan mong iligtas agad ang tatay ko. Aray, Anong nangyayari? 1-1. Narito ba talaga si Jiang Yuan? Ang dilim-dilim dito, nakakatakot. Huwag kang matakot, Ziyi, ipagtatanggol kita. Jiang Yuan. Narito talaga si Jiang Yuan. Tama. Magkahiwalay tayong kumilos. Ginoong Dong, Haonan, pumunta kayo doon. Zai, Liu Hao, pumunta kayo doon. At may armas ang mga kidnapper. Huwag kayong masaktan, ha? Guru Su, talagang hindi tayo tatawag ng pulis? Ang tanga mo, anong tatawag ng pulis? Paano kung magpanik ang kidnapper? At patayin ang bihag? Sige, maghanap na tayo ng hiwa-hiwalay. Jiang Yuan, nasaan ka na? Aray, Ito ay, huwag kang lalapit. Inay, ikaw saan mo ba itinago? Jiang Yuan, hindi ko inaasahang makikita kita sa ganitong sitwasyon. Akala ko, hindi na kita muli makikita sa buhay na ito. sandali lang, single pa rin ako. Paano ako magkakaroon ng anak na kasing laki mo? Ikaw ba ang tumutulong sa isang orphanage na pinangalan ng Wanfu? Ako ang bata mula sa orphanage na iyon, Director. Ipinakita niya sa akin ang lawan mo, at sinabing ang tumutulong sa aming pag-aral ay may dalang J-dependent na ito. Iyon ang patunay na siya ang nagpapaaral sa amin. Ikaw ang bata mula sa orphanage. Tinutulungan ko ang orphanage para ang mga bata roon ay lumaking malusog at masaya. Ngunit ikaw, tumutulong ka sa masamang siliguang sayo. Sa paggawa ng ganitong bagay, Mahaba ang kwento. Naku, hindi ba't ililigtas mo ang tao? Bilisan mo, nandoon siya. Paano kung... Hindi na kaya. Hindi ko na kaya. Jing Chen. Kahit wala na ang tatay, maging masaya ka. Suwan, ikaw rin. Jiang Yuan, gising ka. Huwag kang matulog. Jiang Yuan. Sino? Jiang Yuan. Sino ba? Ako si Jiang Yuan, huwag kang matulog. Tulong! May tao ba dyan? Anong oras na? Bakit hindi pa nagsisimula? Alas 10 na. Simulan na, Jiang Jingchen. Anong inaantay mo? Simulan na. Kung mag-antay ka pa, ang kapalit ay hindi mo kakayanin. Salamat sa inyong lahat sa kabila ng inyong abalang schedule. Sa pagdalo sa press conference ng Jiangxi Group, inihahayag ko ang press conference ng Jiangxi Group ay opisyal nang magsisimula. Tama lang. I-anunsyo mo na ang pagkabangkarote ng Jiangxi Group. Nakailang ulit na akong nakatayo sa entablado na ito upang ibahagi ang aking karanasan sa negosyo, ang aking kaalaman sa pamamahala, at ang mga plano para sa kinabukasan ng kumpanya. Ngunit, hindi kailanman naging ganito kabigat ang aking pakiramdam tulad ngayon. Inihahayag ko ang Jiangxi Group, si Ji Jiang. Sandali. Inihahayag ko na ang Jiangxi Group ay magpapatuloy sa pakikipagtulungan sa Wanhai Group at lalo pang pagtutuunan ng pansin ang larangan ng artificial intelligence. Mali ito. At dagdag pa, nakapagkasundo ang Jiangxi Group sa Guangmei Investment Bank. Magbibigay ng pondo ang Guangmei Investment Bank at magpapatuloy ang malalim na pakikipagtulungan sa Wanhai Group. Jiang Jingchen, pagsisisihan mo ito. Ano yan? Umalis ka, Liguang Chong. Jiang Yuan, ikaw, hindi ka ba dapat? Nagmamadali ka. Saan ka pupunta? O manhin, Jili, kahit na ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Kung wala si Guru Su, wala rin ako. Ang utang na loob sa kanya ay mas mahalaga para sa akin. Xiaoji, ikaw, Li Guangxiong. Ikaw ay sangkot sa pagbubuhat, pananakot, iligal na pagmamanipula ng stock market at pag-upa para sa pananakit. Sa bawat kasong ito, maghanda kang magtungo sa bilangguan. At doon manatili habang buhay. Jiang Yuan, matagal na tayong magkakilala. Hindi mo ako dapat tratuhin na ganito, Jiang Yuan. Noong nagpahanap ka ng tao para dakin ako, naisip mo ba na matagal na tayong magkakilala? Jiang Yuan. Nagkakamali ako. Sususuko na ako. Ibigay ko sa iyo ang Kingxi Investment Bank. Lahat ng ito ay sa iyo na. Ibigay sa akin. Li Guangxiong. Baka hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon. Ang Kingxi Investment Bank ay akin na ngayon. Dalhin sila sa kung saan sila nararapat. Hayaan ng batas ang humatol sa kanila.
Huwag, ayaw kong umalis. Atay. Akala ko, hindi na kita muling makikita. Anak, okay lang ako. Mabuti naman ako ngayon. Salamat sa kanila. Walang anuman. Tungkulin lang namin na ipagtanggol ang hustisya. Ito ang tungkulin ng bawat mamamayan. Nga, kidnapping pa ang ginawa, sobrang kite naman nila. Buti na lang, nandito kayong lahat ngayon. Bakit hindi? Tayo kumain sa bahay ko? Sakto. Gusto ko kayong pasalamatan ng maayos. Sige. MMAMM. Sa pagkakataong ito, maraming salamat sa tulong ninyong lahat. Nakatulong kayo sa Jiang Group na malampasan ang krisis. Sa hinaharap, kung kailangan ninyo ng tulong, huwag kayong mahiyang magsabi. Ako si Jiang Jingchen. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Agay, agay. Oo nga pala, Suwan. Kumusta na yung binilhan mo ng scholarship? Nag-surrender na siya. Humingi siya ng paumanhin sa iyo. Sabi niya, hindi niya dapat ginawa yon para saktan ka. Kasalanan lahat ito ni Li Guangxiong. Nais lang niyang magpasalamat, nalinlang lang siya. Ginoong Jiang, pagkatapos ng lahat ng ito, wala ka bang ibang naisip? Nga, tatay. Iniligtas ka ni Professor Su. Hindi ba dapat? May konting pasasalamat ka? Kukuha pa ako ng ibang ulam. Tatay. Suwan. Ito ang bulaklak na espesyal kong inihanda para sa'yo. Payag ka bang tanggapin ang pagligaw ko? At maging nobya ko? Payagan mo siya. Sige, payag ako. Jiang Yuan, sa hinaharap, sana'y magtulungan tayo.